Lines parang mafia. Ayun talaga yung dagdag sa oras yan kasi yung mga ganyang order, pre. Habang magpa-podcast kami, nagbablog din yan. Siyempre. Hassle sagad eh. Ano order niyo? HG, pre. Hassle sagad yun sa atin. Uy, Ano yan? Cornic. Thanks, girls. Parang may taste test today ah. Thanks, Ano na girls. lang inumin? Anong tawag dito? Cornic. Ano bang meron? Tubig. Cornic. Kapatid ng popcorn. O tubig na lang. Pinsa ng cookies. Tubig na lang. Kasi lahat sila letter C. Galing mo na naman, pre. Apopong. Okay, pakinggan nyo muna yung nguyaan. Apa, ASMR no? Anong basa doon, Frank? Ano ba? Simulan na tayo ng tanong agad. Simulan na Asmer. agad ng tanong. Tanong agad. O ano ba? Putang ina. Kumakain pa eh. Uy, gago pa magsasalita kayo. Mag-mic kayo ha. Kumakain pa Patabi eh. mo naman si Mike. Ay, si Ibs. Ano koy? Ha? Ano sabi mo? Basta sabi ko mag-mic sila. Okay. Koy, iba talaga yung lasa ng urig na ganito yun. Gago, hindi nga, alam mo ba, hindi alam ng ibang tao na may urig na Chips Ahoy. Mga ulugan. Ang alam bilang ng Chips Ahoy nandun sa 7-Eleven. Oh. Layo ng lasa. Long, gano'n mo konti kasi yung mic mo. Para pag magsasalita siya. Sorry na, pre. Okay lang yan. Ano naharangan? Iwasan nyo to. Right. Maubos ko na yung cookies, oh. Anli to. Ay, email nyo. Intro pa lang naman ah. Ano, ayawan na? Uy, game gagi. Magtanong na kaya tayo. Simulan kaya natin. Anong agad? Oo. Okay. Ano ba? Okay, tanong agad, Koy. Mili tayo. Ay, ano ba? Random? Ito. Total, dahil, 12:39 na ng umaga. Sakto sa tanong niya, oh. Paano mag-maintain ng high energy para sa pang-araw-araw? Sakto. Yan mo, punong-punong pa tayong energy. Si Ives makakasagot niyan. Man up! Ako, naano na yung mata ko pero lagi kong inaalala yung dati nating sinasabi, man up. Anong ibig sabihin mo sa man up, Ives? Palag! Mindset ba? Mindset. Man up, pre. Mindset. Unang-una, mindset. Bakit ano yung sabihin ng Pero- mindset mo? Oh, sige nga. Hindi, mindset. Parang pag inisip mo naman kaya mo pa, may energy ka pa, may ilalabas ka pa talaga. Yan. Bawa, biglang, low energy ka ngayon, inaantok ka. Pero pag may emergency na nangyayari, may energy ka pang malalabas bigla eh, di ba? So meaning, sa utak mo lang talaga yun, may malalabas ka pa, ibig sabihin. So unang-una, mindset mo Pero na malinaw. talaga. Tapos, Overexposure. technical naman, yung lifestyle mo. Napapansin ko, tataas energy mo kapag majority of the time, kumakain ka ng maayos, tapos nag-exercise ka pa. Malaking yun, yung kain ng maayos. Malaking yun. So ito, example. Malaking factor yan. Cheat kami ngayon, di ba? Hindi ito Hindi ito, sabihin. hindi ito. Pang podcast lang to. Pero on a regular basis, as much as possible, majority ng diet mo. Pag mas maayos, mas mataas talaga yung energy mo. Mas maaga ka makakagising, mas kaya mong full of energy ka the whole day. Ganun. At saka sa tingin ko, isa pa pag gusto mo yung ginagawa mo. Matik yun. Yes. Hindi mo Pag di mo maramdaman gusto, yung pagod. Kahit kano pa kadali yun, nakakatamad yun eh. Parang yung mga nagtatrabaho ko. Okay, pag empleyado ka, di ba? Tapos yung mga Diba, minsan di nila graveyard. gusto yung trabaho nila, pero kailangan nila. Pero ang bilis maubos yung energy nila. Thank you. Kahit madali lang naman yung trabaho nila, no? Pero pag gusto mo yun, Pag gusto mo, parang ayaw mo pang ihinto eh. ayaw mo na matulog Tangina, eh. minsan nga humihinto na lang ako dahil alam kong kailangan talaga matulog eh. Kailangan na nakatawan natin, pero yung utak. Oo. Kumbaga kung hindi lang kailangan matulog, so Actually, ganun tuloy-tuloy ako ko eh. everyday. Hanggat kaya pa ng utak ko, hindi ko pinipikit eh. Uy. Oo. Paano yung gising mo kinabukasan? So pag na-late ako ng tulog, gagawin ko, gigising ako, mag-alarm ako ng mas maaga para maaga ako makatulog sa araw na yun. So maikli nga yung tulog Tapos, ikli. Tapos, meaning nun, pag ganun, kulang ako ng ginawa physically for the day.
Kasi late ako nakatulog eh. Okay. Kasi Okay. pag Marami kang ginawa kompleto, physically, mentally exhausted ako. 10, 11 or 12 talagang out na ako nun eh. Pero pag halimbawa, puro mental stimulation lang ako for the day, nagtrabaho lang ako, walang workout na halo. Oh. After nung work hours ko, parang may energy left pa eh. Okay, ganun. Kaya hindi ako makatulog. Sa bagay, mas mataas ang energy mo talaga. Pansin ko sa'yo, ano ka talaga eh. Energy conscious Oo, ako eh. mas, Energy mas conscious. ano ko eh, energetic kaysa sa akin eh. Mas chill ako sa'yo eh. Ha? Pero, ano pa ba? Ay, energy. Low energy ba ako? Oo, kalagitnaan ng araw talaga tol eh. Kalagitnaan ako ng araw na parang mababa. Tingin ko normal naman yun, Ha? yung tanghali. Yung tanghali, Oo, ganun. normal yun. Lalaba. Ano yung sign of aging? Yung tangina, mas wala kang energy lagi sa akin eh, di ba? Makapagsalita ka dyan, di ba? Sa ating lahat, ikaw pinaka nauunang Low energy. lagi. Ano ka? Energy gap. Eh, ba't yun ang alam ng lahat? Uy, isa ako lagi sa umabot sa madaling araw Oo, umaabot sa madaling araw pero hindi ka na gumagalaw, hindi ka na nagjo-joke. Di ba? O, di ba? Magrarap pa nga tayo eh. Hikab ka na ng hikab. Ay! Mas nakakapagod nga yun, mag-isip ng lyrics eh. Ano? Nakakapagod yun, mag-isip ng lyrics. Talaga, doon nauubos energy ko. Pero alam mo ang Mentally draining, no? ang pag-edit ng video, ito sanay ka mag-edit ng video. Ano ka ba doon? Yun mas draining mag-mic kasi, ka naman. yun mas draining kasi kasama pa yung mata mo eh. Eyes training pa. Hindi, ito mas grabe mag-edit ng video Nakaka-drain sa akin. yun, Koy. Lalo na hindi mo gusto yung in-edit mo. Oo, Mas no. nakaka-drain yun. Yeah. Diba? Merong tinuro May mga yung ganun isang director sa La Union. Sabi niya, Ives. Kasi direct bombit lang yan. hindi. Sabi niya sa akin, Ives, pag nadire-drain ka na, pag na-burnout ka na sa edit, ihiga mo saglit. Lahat naman ata. Ihiga mo saglit. Pero wag ka matutulog ha. Sabi nga. Pero tangina yun din iniisip ko rin. Tangina baka makatulog ako. Ako nakakatulog ako. O mga Di effective. Uy, Oy, mga effective. 20 Nakakatulog minutes. ako. Minsan lampas eh. No, girls, tama ba? Lampas ba ako? 1 hour ba ako nakakatulog minsan? 1 hour ako nakakatulog. Kunyari, bigla akong nakahiga dun sa carpet, di ba? 1 hour, mga ganun. Alam mo dati, tol, pag nakakatulog ako, naiinis ako eh. Pagising, ipipikon ako ba? Parang, tangina, sayang yung oras. Pero nung tumagal na, parang, iniinis ko lang sarili ko. Alam mo yung pinili ko mainis, but nakatulog ako, hayaan mo na. Ang importante, pag gising ka, ano yung ginagawa mo talaga? Nasusulit mo ba yung bawat minuto nung gising ka? Parang, kaya, parang nai-enjoy ko na ngayon ba? Pag nakakatulog ako, hindi na ako naiinis. Okay, di nakatulog ako eh. Parang Hanggang ngayon, nahihirapan ka pa ko eh. Diba? Oo nga eh, dati nga nahirapan ako makatulog eh. Insomnia ka na yun. Ito ang walang problema sa tulog. Parang aso talaga ito, ang bilis makatulog. Ha? Tingnan nyo. Talo niya si Jeto? Ha? Talo niya ba si Jeto? Hindi ko matatalo si Jeto. Mas si Jeto ang Shoutout nakakatulog. kay Jeto, king of sleep yun eh. Ikaw ba, D2P, may problema ka ba sa tulog? Wala? Kaya mo rin gano'n eh, no? Mindset yan, Parang mindset. paghiga mo pa, tulog na. Oh? Lahat na lang, no? Sa bagay, Si dati. Kuya Edward, kilala ko ganun. Ano? Kahit Kaya, nakaupo ko eh. kaya matulog ng gano'n? Kunwari, biyahe lang jeep, sasakay lang jeep, tutulog niya pa yun. Ganun. Shit. Akin parang Tsaka kay si Pons. Tingin ko malaya yung state of mind ng mga ganun eh. Oh, siguro mas konti iniisip nila. Oo, parang mas malaya. Magaan yung balikat ng Kuya Edward. Para kaya niya biglang... Sa bagay. Ako hindi, tangina. Pero wala na akong ganun. Dati, malubha akong ganun. Lugo. Kahit walang, kunyari, umaga, kumbaga, kunyari, puyat ako. Dapat mabilis ka na makatulog, di ba? Di pa rin eh. Talagang ano pa rin yung utak ko, ingay. Parang naiingayan talaga ako. Parang ingay, dami niya sinasabi. Parang ganun. Gift nga daw yun eh. Sige nga, explain mo nga bakit Gift daw yun eh. Gift yun eh. Kasi If and parang Gift and a curse. I don't see it as a Diba? curse. Kasi parang plus lagi siya sa hours mo for the day. At least kaya mo pang gumalaw, no? Oo, kaya nga para sa akin, blessed yung mga taong may ADHD. Parang inaral ko yun before. Parang, gusto ko nito. Sana ganito ako Na parang mas mataas yung energy nila kaysa sa regular people. Tapos napansin ko, ang dami ko naging friends. Tapos may cousins din ako na may ganun. Parang nag-excel sila pag may gusto silang gawin.
Kasi ang tagal nila mag-give up pag nagpa-practice sila. Kasi nga, sobrang high energy nga sila. So, physically, matagal sila mapagod. So, halimbawa, usually na-meet kong ganyan, musician tsaka athlete. So, pag inaral nila yung drums or kung ano man, boom, ang galing nila dun. Aral silang ganitong sport, ang galing nila dun. So, yun. Parang, Actually, gift and a curse din. Kasi minsan, mawawala bigla yung attention nila pag hindi sila interesado sa ginagawa nila. Mabilis din mawala. Sa mga ADHD na tao. Mm. Actually, lahat naman sa energy ang parang, Bottom line. kunyari, ano ba yung example nun? Kunyari sa boxing, di ba? Kunyari, mas marami akong energy sa'yo. Kunyari, pero mas magaling ka. Matatalo pa rin kita eh. Exactly. Oh. Kasi di ako mapapagod eh. Di ba? Yung galing mo, tayo mapapagod yun eh. So, kahit sa business, ganun din eh. Totoo. Kung yung energy ng business mas business. Imposibleng hindi kayo. Magkamali man kayo na magkamali. Ang dami nyo pang energy. Oh, exactly. Di ba? Ang dami nyo pang energy. O, hindi kayo matatalo. Malaking key, Importante yung, key sa success yan, energy. Nasagot ba natin yung sagot na yung tanong niya? Puta, Oo. Sobra na eh. Bigyan mo yung Gcash mo dyan. Ito, ano pong Puro kayo payo, energy. ano pong payo nyo sa taong depressed na negosyo dahil nalugi? Oh, sige nga, dahil lahat tayo nalugi na dito eh. Oh, kayo siguro mga kasagot niyan. Anong payo? Depressed siya. Si Ives makasagot niyan. Ayun, si Ives, ang una. Kayo muna. Gagi may manika dito. Saan bigla eh, no? Sa akin ko ay move on. Ha? Move on, let go. Ha? Nawala energy ko eh. Depressed daw sa nalugi. Depressed daw siya kasi nalugi. Akin na ilang lugi pinagdaanan natin ko, hindi naman tayo na-depress. Parte yun na yung sagot ko. Alam mo bakit kaya nga tayo hindi na-depress siguro dahil sa luging yun? Kasi bago pa lang tayo malugi, ina-expect na natin siya. Parang normal to siya. Alam nga naman di tayo malugi. Expect mo din. Parang expected mo siya. Di ba nga may sabi rin na maganda nga malugi ka na ngayon eh. Mm. Di ba may ganong kasabihan rin na. Kasi siguro yung ibang mga taong yun, iisipin nila, pasok ko negosyo, inisipin nila good life This na. is, that's it na, di ba? Yun na yung ina-expect nila. Yung Kasi iba nga hindi makapasok dahil natatakot malugi eh. kaya nga. Oh, Pero diba? ang point ko, yung mga tao nga na iniisip nila na pagpapasok sila ng negosyo, tas hindi nila iniisip na malulugi sila, akala nila magiging live-in life na sila pag nagnegosyo sila, biglang nalugi, yun yung mga nade-depress kasi iba yung iniisip nila eh. Nagtayo ng halo-halo ko, akala that's it na yun. Gago. Negosyo. Ako, kahit nung bata pa lang ako, gets ko na yun eh. May nagsabi na kasi sa akin dati yun ata eh, na, ewan ko sino, na parang negosyo, normal lang talaga na malugi. Baka si tito parang- mo na nagde-dessert. No, siguro kasi kaya parang na ano na sa akin siya na Expected mo ayun, na. expected ko na. Set Kumbaga, your expectations yung unang din eh. lugi ko pa nga, mas feeling ko pang businessman na ako talaga eh. Parang, oh shit, May negosyante kwento ka na ng talaga lugi, ako no? ah. Nalugi ako eh, di ba? Parang okay to ah, parang ganun. Tingin ko okay lang din ma-depress na kung ano mang depression yan. Pero alam ko negative emotion yun. Pero okay din yun, no? Oh, tingin ko okay Mike ka, yun. pre, Parang Ano, may Sige, sinasabi? go. Magkano yung perang nalugi sa kanya, bakit siya na-depress? Wala nga. Wala, sa hindi magkano nagmamatter yun eh, Kasi kung iba nga magkano. malugi Oo, lang ng exactly. 5,000 na de-depress na eh. Malugi ng 20,000 na de-depress na. Isipin baka mo yun yung... na lahat ng pera niya. Hindi rin natin alam, di ba? Baka milyon yung kanya eh. Oh, eh, kahit mga milyon pa eh. Bakit Kao, di ba ako hindi nalugi nagmamatter ng kahit, di ba ako oo. nalugi ng milyon? Ilang beses na nawalan ng milyon si Kuy. Pero tingin ko nga, healthy rin yun eh. Parang tama naman siguro yung pagkakaware ng utak mo pag na-depress ka sa talo. Alam nga namang matuwa ka na talo ka. Normal yun. Halimbawa sa boxing, natalo siya. Ganun siya katalino. Tapos Hindi siya masasaktan. Yun ang gagamitin mong pang ano ba? Energy. Pang-twist. Kuha ka dun ng enerhiya na, putya, natalo ko, nakakainis. Ayoko na maramdaman to ulit. Kasi pag hindi mo naramdaman yun, ano yung aayawan mong pakiramdam? Parang ito ngayon, gamitin mo siyang motivate. Ayoko na maramdaman ulit to, so ayoko na malugi ulit. Parang ganun, di ba? So healthy lang yun, pero bilisan mo. Huwag mong tagalan sa depressed Wag state. tambayan. Refill. Huwag tambayan, tama. Oo. Huwag tambayan. Okay, refill mo na. Ano yun talaga, lesson learned. Yeah. Knowledge earned. Yes. Lesson learned, knowledge earned. Tweet nyo yun ah. Move on. Let's go. Pero normal lang yan. Normal yun. Bilisan mo lang mag-move on tapos matuto ka na dun. Tandaan mo yung pakiramdam ha. Tandaan mo talaga siya para ayaw mo nang maulit. Yeah. Pag lumaki pa yung talo mo, mas malaki din yung mararamdaman mong sakit nun. So, ayaw mo yun, di ba? Do your best, not try your best. Okay. Oh, next question tayo. Try until you die. Ito medyo okay. Gusto ko maganda tong tanong na to.
Pag mid-20s ka pa lang, enjoy life ba o mag-hustle sagad para makabukod na? Sagot, sino ba? Ano, sagot ka. Ganda dyan, sabay. Ganda nung gusto ko nang sagutin. Sabay. Ano ba? May sagot ka? Ako sagad. Hustle Hustle sagad sagad. ako. Hustle sagad talaga ako. So, walang enjoy life? Hindi, enjoyin mo na yun habang Iba yun. nag-ano. Iba yun. Hindi balance eh. Hmm? Hindi balance yung enjoy ko sa hustle ko. Ano ibig mong sabihin? Mas lamang ang hustle ko. Kasi ang enjoyment ko sa peak pa naman, 30 plus pa yun eh. Bakit ko gusto 20s? magmadali ng 20s nang wala naman akong pera pa talaga? Hindi yun yung gusto ko lang. Hindi yun yung makakapagpasaya sa akin yung ganun eh. Parang gusto ko Pero nga, bigger Frank, ano eh. Pag gusto mo yung ginagawa mo, masaya naman yun eh. Career-wise yun. Ako, nag-loading na ako. Ako sa akin, enjoy life. Enjoy life ka. Hindi nyo, expected mo ba yun ang sagot ko? Explain mo kayo. Ha? Explain mo. 30s pa magsimula. Sa tingin ko, enjoy life at hindi hassle sagad eh. Enjoy life kasi para sa akin, kumbaga, ang ibig ko sabihin ng enjoy life, hindi yung magwalwal lagi Pero hindi, magwalwal na sila. Kailangan nilang matry yun, magwalwal pa rin. Pero hindi yung lagi, na buong 20s ka magwalwal na anong party, ganun. Walang Kailangan nilang matry yun. lesson dun, Ibig sabihin ng enjoy life dito is yung experience. Experience ka. Experience. Kung sabing enjoy life is lamang yung enjoy life sa hustle hard? Lamang... O balance yung ibig mong sabihin? Hindi. Sa tingin ko, ano lang, hindi nga sagad yung hustle sagad eh. Kumbaga, experience ka. Pero along the way na experience ka, syempre itatry mo pa rin dumiskarte. Hindi naman pwede, parang yung ginawa ko rin nung bata ako. Na kung ano-ano pinagagawa ko, try ko to dyan. Pero pag tinatry ko pa rin dumiskarte. Kumbaga, so natututo pa rin ako habang, pero mas lamang yung ano ko doon. Boy, yun nga. Pero yun sinasabi ni So, yun Pudong. nga, yung pinagdaanan natin. Mas lamang ang trip ko doon eh. Ako nga, kaya ako Hindi. napakwit sa trabaho eh. Kasi, doon mas masaya tong ginagawa natin. Hindi, Iba yung sinasabi mo eh. Ito yung sinasabi nga ni Pudong kanina na ang tingin niya sa hustle, enjoy life. Yun ka. Yun ka, kaya tingin mo Nag-e-enjoy tuloy. ka habang enjoy nag-hustle ka. Kasi nai-enjoy mo yung Yung hustle. ibig ko sabihin nung 20s ko, yung mga enjoy ko dati, hindi Hindi related sa hustle hindi yun. related sa hustle. Oh. Mas lamang talaga ang trip ko dati nung 20s ako. Mas lamang ang trip. So, Experience. lamang nga enjoy life ang sagot mo. Mas lamang. Pero hindi ko pinapabayaan yung ko. Dumidiskarte pa rin ako. Pero kumbaga pinapadami ko lang yung experience ko ba. Kasi pag marami yung experience mo, kaya nga sa totoo lang tol, kaya ka napapanis ko yung iba dahil mas marami yung experience sa kanila eh. Kung ba nakita ko na to, ha? Wala bang experience? Yun na yung hassle, ang experience mo lang dun, malugi ka. Yun lang naman yung maging experience mo dun eh. Malugi ka, kikita ka. Pero yung life talaga, yung mga, kaya nga ang dami kong kwento eh. Di ba? Ang dami ko talagang kwento. Kung magkakasama tayo, ang dami ko na nakwento sa inyo, di ba? Parang punong-puno ako ng ganun eh. So parang mas sharp ngayon. Sa tingin ko, mas sharp ngayon ako, di ba? Mas sharp ako sa mga, pag may mga sitwasyon, parang naranasan ko na to. Nakita ko na to. Kita ko na yan. Parang ganun pa. Hindi naman ganun ka komplikado gumawa ng pera para sa akin eh. Kasi yung tanga-tanga nga, nagiging milyonaryo eh. Kaya parang, ang mas para sa akin, ang mas experience, yung kwentong maganda, ang medyo mas, mas challenge. Priority. Mas ganun, ganun yung malupit na kwento. So, yun mas nag-trip So, ako. ng enjoy 20s life. ako. Nasagot mo na yung tanong niya ko eh. Pero hindi yung tanga-tangang enjoy life. Oo nga. Hindi yung sagad-sagad lang na drugs lang sila, inom-inom, ganun lang. Hindi. Kumbaga, punta ka sa ganitong lugar. Punta mo, try mong kausapin tong magandang babae. Paano nga siya makakapunta sa ganitong lugar kung wala siyang hassle? Kayo nga kung saan nakakapunta eh. Dapat mo lang ma-set up yung buhay mo ng maayos. Dapat ano nyo rin yun. Siyempre, ano rin yun, utakan lang din yun. Tayo sa Tugadi nga kung saan nakakapunta eh. May kilala nga rin ako, nakakarating Sansan ko, walang ginagastos eh. Di ba kanya-kanyang, marunong siya dun. Marunong siya sa parte mo, paano ako makakarating dito ng, di ba? Ibang tao nga, nakakain sila ng masarap, wala naman silang ginagastos. Bright. Kanya-kanyang, Kanya-kanyang trip. kanya-kanyang setup. trip yun. Setup. Kasi ano mangyayari, pag todo hassle sagad ka, nung 20s ka, anong matutunan na wala kang, pag 30s mo parang kang mangmang pa rin. Wala kang kwento. Ang alam mo lang, ang galing mo sa pera talaga. Ang galing mo sa pera, pero hindi mo naranasan na yung mga masasayang experience na parang yan. Kunyari, ano bang makakwento kong galing lang, freestyle lang sa utak ko. Kunyari, yung
well, hindi ko sinabing that maranasan nyo to. Pero yung dati may humabol sa amin, tapos parang medyo ano siya eh, parang Life and death experience. medyo ba life yun? and death experience siya eh. Tapos talon-talon kami sa fence, ganyan, tago-tago kami sa mga ganyan, hinahanap kami. O mga ganun shit. Pero hindi ko sinabing dapat maranasan yung ganun. Pero yun, parang ang lupit na kwento yun, di ba? Parang di ko malilimutan yun siya na kwento, parang ganun. Yun naman para sa akin, yun naman ang life, pagandahan ng kwento eh. Hindi naman paramihan pera talaga eh. Kaya nga pag nagkapera ka, tangina, papadamihin ko lalo yung kwento ko eh. Diba? Kasi mo magkapera tayo ng malupit, tangina, bibili ako ng kwento ngayon. Okay, experiencein natin to. Para may makwento. Parang Tama. ganun. Yun ang para sa akin, yung pera. Pero sa akin, umiikot na yung enjoyment ko sa hustle na eh. Parang doon na ako nakakakuha ng friends. Doon na ako nakakamit ng gusto kong tao. Yun nga, bumili ka ng kwento. Parang ganun nga. Parang doon na umiikot yung... Kasama yun. Kasama pa rin yun. Kumbaga nung dati rin naman yung nagagano'n ako, doon din, habang dumidiskarte ako, may makilala akong bagong tao. May experience ako, ganun. Pero yung mga ibang experience ko, yayain ako ng tropa ko na, tara, punta tayo dito sa ganyan. Chika pa rin doon. Tara, let's go. Boom. Tapos malalagay ka sa kung ano-anong sitwasyon na parang, minsan napupunta ako sa mga party na parang ba't ba ako nandito? Parang weird ng party na to. Parang di ko pa. Tapos kung ano makikita mo, may mga experience pa ako na gano'n. Nasa isang house party kami tapos nasira yung buong bahay dahil may nag-away-away. Kasi nakakahiya. Tol, nasira yung buong bahay, tol. Nagkarambol sa loob ng bahay. Alam mo yun? Nasira talaga buong bahay. Parang gano'n. O yun, butang di ba kita mo yun? Parang kulit ng mga ganung kwento para sa akin ba, di ba? Pero habang pumunta ako dun sa party na yun, para magbenta ako ng mga kung ano-ano dun eh. Hassle pa rin. Umahasil pa rin ako nun eh. Pero kung ano-ano nakita ko rin talaga, putang enong yan. Hindi ko makwento, sobrang dami ng mga nakita ko na ba. Yun ang mga experience na, sa tingin ko, na nakapagpatalino sa akin ba. Experience. Ha? At nagamit ko. Kaya sa tingin ko nga, kunyari, yung mga ibang rappers na napanis ko. Sa tingin ko dahil kulang sila sa lack of experience. Kulang sila sa experience eh. Natalo ko sila dun eh. I-guess mo, kumbaga siguro nandun lang sila sa studio mula pagkabata. Bars lang sila ng bars. Parang ganun yun lang nila. Ngayon, ba't ganito ah? Wala, na-imagine ko na kasi may mga rapper na ganun eh. Yung geek talaga sa rap game. Alam mo yun ah? Yeah. Yung nerd sa rap game talaga. Yun lang alam nila, rap, bars, multi. Ganyan sila. Pero pag sa labas, wala talaga. Tikluping. Pinsan nakakausap mo sila. Makita mo sila sa personal. Hindi sila makatingin sa mata sa'yo. Di ba? Hindi sila marunong ng makipag-socialize. Social dynamics. Di ba? Yeah. Tapos pag may kausap silang babae, parang gaganon sila. Pero pag nilagay mo sa beat, puta, killer na killer sila. Alam mo, naisip ko, pinakamagandang enjoy life that makes sense to me. Yung nag-iikot ka ng ibang bansa. Ayun talaga. Yun yung enjoy life na masasabi kong ginagawa ko ever since na. Yun naman talaga. Yun Para na sa lang akin yun ang basically ultimate yung enjoy life ko eh. Yung after ko mag-hustle, magsiset talaga ako Yun ang ultimate. Pero pang may pera na yun. Diba? Hindi, nag-umpisa ako mag-travel nung 18. Nung pwede nang walang ng magulang. Pero kailangan mo pa rin may pera nun. Hindi ka makakalabas ng bansa nun. Pero ako kasi kinocompute ko before na parang halimbawa yung mga gumigimik na bata na wala masyadong pera every weekend o huwag ka gumimik ng 3 months. Kasi pang travel mo. No? Backpacking style ka. Sa bagay. Piece of air. Boom. Diba? So ganun ako nagsimula eh. Parang kaya naman eh. So yun yung pinaka-enjoy life na magandang i-balance, diba? Na, para sa kanya yun ang ultimate tool eh. Travel talaga. Pinakasagad Agahan travel. mo na. Agahan mo na. Puntahan mo yung mga iskinita na, diba? Travel sagad, hindi hassle. Daily flight. Daily flight. Yun talaga, daily flight. Yun. Yun, magandang enjoy life yun. Kesa yung putang ina, random lang. Uuluan ka ng kwento dun eh. Yun talaga. Concentrated na ano yun eh. Nagpunta nga tayo ng Taiwan, umulan na ng kwento. Tayo na, break na agad. Bilis naman. Sige na, break na. Sige na, okay. Spin Joints Parang Mafia. Okay.
Okay, tayo nagbabalik sa ating pangalawang Game na ba? Game pangalawang na ba? yugto. Saan tayo natapos? Tutuloy ba 'yon? Di na. Okay, next question. Ang podcast natin ngayon ay tungkol lang sa kainan Ito, medyo at light, tanungan. medyo light lang to, medyo light. Paano mo malalaman kung yung kaibigan mo ay tunay? Sanla mo. Hindi, joke lang. Pag tinatalk shit ka niya ng harapan. Oh, yun. Tingin ko talaga. Real friend. Real. Pag sabi niya sa'yo may tinga ka, Light pa nga lang. Wala, yun eh. mababaw pa yun. Pag kaya kitang laitin ng ibaba talaga ng lahat-lahat ng gano'n. yun. Buong pagkatao. Tinitingnan kitang kaibigan. Yung wala ka nang pake sa sarili mo kung magagalit siya sa'yo, basta masabi mo yung tama para Koy, sa yung lait naman totoo eh. Yung nilalait mo minsan eh. Oo nga, totoo. Good criticism. Pero hindi, minsan talagang lait lang na lait purposes lang, Koy, di ba? Oo. Yun nga Pag kaya kitang laitin ng matinding lait talaga, Swerte na ka. parang pag narinig ng ibang tao, parang sama naman ni Kuy magsalita. Ibig sabihin, kaibigan talaga kita. No? Kasi Totoo. kung hindi kita nilalait, hindi kita kaibigan, di ba? Hindi tayo close eh. Siyempre, maalaan, baka ma-offend ka, di ba? Pero kung para kunyari, paano ko laitin si Ives? Oh, paano ko laitin kita, Dong? Isipin mo naman yung mga lait na narinig mo sa akin, Dong. Di ba? Light lang yun. Ibig sabihin, yun ang At least si Bugoy na Koy nang lalait sa akin. Sa inyo, sino nang lalait? Sa'yo, sino nang lalait sa'yo? Yung lasing dyan sa inyo. Yun, doon ko sa tingin na pwedeng kaibigan to. Pag inaampas ka ng titi. Dogs talaga eh, no? Dogs. Yung mga biruan na gano'n, dogs. Alam mo ba, Tol, sa mga Russian business, ewan ko lang kung sa businessman o sa mafia. Alam ko sa Russian mafia eh, na pag makipag-business, kaya makipag-business ako sa'yo, kailangan muna tayong magpapunta sa sauna, tapos nakahubotubad tayong lahat. Doon magkaka-gain na ng trust. Kung parang tayo, nakita mo na lahat sa akin yun. Kaya mo maghubotubad sa harapan mo. Diba? Sa mga Russian, yun. Wala tayong tropong na. Wala tayong sauna. Ayun, yun yung light na Question. Ito, Frank, medyo pang sa atin to. Tanong sa akin to eh. Saan ako tumira sa Amerika at ano ang experience? Ano ko dun? Ano yun? Basta anong experience ko dun? Kasi ganina na pag-usapan natin yun, naglakad-lakad tayo eh. Di ba? So, sakto yun. Ikaw muna, Frank. Alam tanong sa akin to eh. Sila lang dyan hindi kami kasama. Kasi magkaiba kami ng ng pinanggalingan ay ng experience na ito ni Saan ba si Frank? So ako malapit ako sa Hollywood, Sunset Boulevard, tapos Santa Monica. Sa ghetto si Koy. Ghetto din yung amin. Medyo ghetto din. Kumbaga yung likod namin yung social na Silver Lake, pero yung harap ghettohan, medyo ghettohan din. Malapit sa train station, so medyo ghetto nga siya, di ba? So yun, tapos magulo, may college doon, maraming tao, maraming kainan, very lively yung lugar. Tapos doon ko na-experience na napansin ko talaga na kailangan na ibang species na yung mga puti pagdating sa pag-iisip tsaka pagsasalita. Bakit? Sige nga. Parang hindi sa practicality ng buhay pero sa pagiging parang educated or sa social dynamics, sa pagsunod sa rules ng mga tao, sa pagiging kung paano makipag-network, paano makipagkaibigan. Parang mas alam nila yung proper ways. Mas proper sila kumbaga na tao na sila sa oras mo. Parang, alam mo yun. So, yun. Natutunan ko maging mas professional kumilos as a person nung nakisalamuha ako dun. Yung oras talaga ang unang pinaka napansin ko dun. Oo. Yun. Isa sa mga una yun na They value your yung time. sa bus stop, pag nakalagay dun sa bus stop sa schedule na By minute yun. 4:11 darating yung Ganun bus. nga eh. No? 4:11 talaga. Sa atin kasi 3:17. Ganun eh. 3:17. Ganun talaga sila sa oras dun. Sa atin kasi Pinoy, ang oras lang natin 3, 3:30, 4 o'clock, 4:30, 5:30. Di ba? Di pa masusunod yun, Koy. May 5:17 ba ang Pinoy? Ang oras ng meetup ay oras ng ligo. Oo. Laging ganun lang eh. 1 hour, 30 minutes. Ganun lang eh, di ba? Pero dun ako nakakita na Di, tsaka yung i-value nila yung oras mo, bago nakipagkwentuhan ka, gets nila na kung may gagawin ka para magpapasalamat talaga sila sa oras mo. Or kung halimbawa, mentor type yung kausap mo, sabihin niya talaga, lolokohin ka niya pa na, I charge you double, you took my time, you took a lot of my time. Parang alam talaga nila yung value ng oras, mababa man, middle class man, mayaman man.
homeless man. Okay. Parang gets nila. Siguro at an early age, na-implant na dun sa mga tao dun na mahalaga ang oras. Mahalaga ang oras. Oo, may oras kang mag-workout dapat, may oras kang magtrabaho. Parang, alam mo yun, yung typical first world. Koy, dito kasi, Ganun. 15 minutes muna tayo, tambay muna tayo. Alam mo, tingin ko yung ganung style pang mga islands eh. Islands. Natural, sarap kasi mag-chill lang sa islands. Yun. Kaya medyo ganun yung kultura na Islanders, pansin ko. no? Islanders. Hindi katulad dun, city vibe sila eh. Siguro advanced yung civilization nga nila. So pang city tayo medyo pwedeng pang jungle yung galawan to make it extreme, di ba? Pwedeng pang jungle, walang orasan, walang Tama. hilig. Exactly. Oo, yun. So mas relaxed, mas Tayo na chill to, hindi dito. nagsasalita sa mic. Ikaw lang nakakarinig ng sarili mo. Sorry. Ayun kaya hindi pudong mag-agawan, no? So yun. Ikaw, Koy, saan ka ba nakatira nun? Sa Long Beach. Oh, Long Beach. Long Beach. Ikwento North mo Long yung Beach. neighborhood nyo. So, Koy, kapitbahay mo ang Compton. Ang imagination ko sa Long Beach is parang suburbs. Sa Lauton. Hindi, sige. Malapit sa Lauton. Bakit parang suburbs ang naisip mo dun? So, hindi ka pa nakapunta dun? Hindi. Compton, nakapunta ako ng Compton. Hindi suburbs eh. Oh, it's Compton. Hindi suburbs. And the LBC, sila Snoop Dogg, di ba? Yun na nga, LBC. akala ko bago ako pumunta doon, makikita ko si Snoop Dogg. Sinasabi ni Koy yun lagi, eh. lagi niya sinasabi sa kanta Then, niya. sa Sorrento pa dati. Oh, kahit nung hindi pa ako umalis. Sinasabi niya yun, makikita ko "Takin na, makikita ko si Snoop Lugar ni Dogg Snoop dun." Dogg yun eh. Takin na, Long nakauwi na ako Beach, Pilipinas. California eh. Nakauwi na ako Pilipinas lahat-lahat. Di ko pa nakita ang putang ina. Akala ko mabilis lang makikita. Alam mo yung ganun? Pero hindi pala putang inang to. Hindi ko pa rin nakikita. So iba yung ine-expect ko. Medyo pagdating doon, sa totoo lang, nung nakalapag na ako ng Amerika, depression yung naramdaman ko talaga. Underwhelmed kayo. Kasi iba yung ine-expect ko talaga eh, sa kakanood ko ng movies. Iba eh, pag sa movies, tangina parang... Alam mo, sundin ka ni Iron Man. kumbaga, akala ko talagang life talaga yung maaano ko dun ba? Parang punong-punong In-explain na sa akin ng adventures. tita ko yan nun eh. Mm. Sabi niya sa akin, huwag mo masyadong isiping maganda dito sa Amerika. Oo. Kasi yung nakikita mo sa movies, pinili na nila yan. Totoo, Siyempre, totoo, lahat totoo. ng extra dyan, lahat ng magaganda na yan. Tol, pero syempre, bata Yung ako. lugar, nag-scout na sila dyan. So, Oh, hindi sa ko akin may- may nagsabi oh. sa akin kasi parang Ako, gano'n. hindi Kaya ko yung may isip expectation yun. ko, tama, na kahit pa paano. Sa bagay, may nagtimbre na sa'yo eh. tinimbre No? na ako. Huwag kang masyado. Koy, yung... Ba't Tsaka ilang yung taon sa ka ba inyo nun? eh. Ilang taon ka ba nun? 21 na ako. O baka dahil 21 ka. na ako papunta doon. 21 Baka dahil na ako. 21 ka, kaya medyo mas matalino ka na tumingin nun. Kasi ako, bata talaga ako nun tol eh. Hindi naman bata, pero Teens. parang 17, ganun. Oh, ganun. So yung isip ko talaga nun, movie. Di ba yung mga pinanunood ko, ganun. Koy, Talagang pumunta tayo doon ine-expect yung ko. panahon ng American Dream eh, no? Oh, yun, parang ganun. no? Kasagsagan nung... Oh. ano tayo? Mag-try tayo sa ibang bansa ng swerte. Oh, yung di ba? panahon na yun, panahon yung na sikat yun, yung no? America nung panahon na yun. American so yung Dream. ine-expect ko Tangina. talaga, ganun, America na... parang mga music videos, ganun yung ine-expect ko talaga. Yung mga napapanood ko, mga gangster movies, ganun yung ine-expect ko. Pero pagdating ko doon, yun, ganun katahimik. Parang tahimik naman dito. Ba't ganun? Galing ka pang Sorrento, Koy. Oo, parang ganun pa. Tapos parang 2 days pa lang gusto ko nang umuwi talaga. Sabi ko, ayoko na dito. Hindi ko kaya yung tahimik dito. Eh sabi ni nanay, nandito na tayo. Alam mo naman, umatras pa tayo, di ba? Tapos parang talagang ang tagal kong hindi talaga gusto dun. Hanggang kaduluduluhan nga ata, hindi ko natanggap na dun ako tuloy. Koy, kaya mo nga nagawa yung ano eh. Sa Pinas natin eh. Ha? Di ba? Dito sa Pinas. Ano Hanggang mga kaduluduluhan, hindi ko lesson mo matanggap dun? na Eh, nandun gustong ako. gusto ng tropa ko yun eh. Ano? Lahat ng tropa kong amboy, mas gusto dito. Oh, pero hindi nila Best friend ko dati. lahat rin ng tropa ko doon na Ikaw. naiwan doon. Lahat nila gustong umuwi dito pero ang dami sa kanila hindi na makauwi dahil na-stuck na sila doon. May mga responsibilities na doon. andun na yung Andun yung buhay. pamilya nila. Lumaki na yung anak nila doon. Alangan naman biglang baguhin nila yung bansa ng anak nila, di ba? May mga bills na silang binabayaran. Pero gusto talaga nila dito. lahat yun sila. Wala akong kilalang lahat kaibigan talaga. ko na kung may choice siya, yun ang pipiliin niya pa rin. Yung Amerika. Wala akong kilalang ganun. Lahat sila gustong pumunta dito. Kaya bilib na bilib sila sa'yo dito, Koy, no? Na tumagal ka talaga. Di ba nung Parang- una, parang- umaano pa sila? Oo, ganun? parang iniisip nila baliw ako noon kasi ba't ka uwi ng Pinas lahat nga gustong pumunta ng Amerika eh. Parang ganun. Eh iba naman yung siguro kung yung ibang mga tropa ko yun uwi sila dito, hindi sila makaka-survive dito noon. Iba yung ano nila eh. Ibang species sila kaysa sa akin eh. Ako kasi sila kumbaga ako negosyo. Kaya naman ako umuwi dito dahil sa tingin ko dito ang negosyo eh. Dito ang pera. Trabaho doon.
Pero Diba? pera dito. Oo, dito, negosyo. Di ba makakapag-negosyo ka talaga? Eh, paano yung mga homies ko na hindi negosyante talaga? O, hindi sila, mahirapan sila dito. Di ba? Kaya mas magandang doon na lang sila sa tingin ko. Di ba? Pero ako, dito ako. Pero yun nga, experience ko doon, hindi ko sinasabing pangit yung experience ko doon. Pero dami ring adventures, pero doon ako nakaranas ng, mas doon nga ako nakaranas ng hirap talaga tol eh. Ng gutom, mas doon ako nakaranas. Mas doon ako nakaranas na pangit yung hinihigaan ko, yung ganun. Kadiri yung mga, doon talaga ako nakaranas. Yung lungkot, doon ako nakaranas. Yung pagiging kaya nga uso dati yung tol eh. Yahoo Messenger. YM. Tapos ang daming nasa states na nagaganon, nagkahanap talaga sila ng kausap. Parang wala kang makausap dun eh. Parang gano'n. Kaya nga dadaldal ng mga Amerikano, kaya mga Amerikano kumakausap ng mga nagbibigay ng flyers sa mall. Wala silang makausap sa Amerika talaga eh. Di ba? Hindi ka tulad dito. Tawag yung pinsan mo. Punta ka lang sa court, may makausap ka. Dahil mong pa nakausap dito, iba nga. Ayaw mo nang kausap. Ang dami kasing dead lahat time gusto dito. kong kausapin. Daming dead time dito. Daming dead time sa bagay. Doon. Kaya city vibe nga dun eh. Oo. Dito, Moving Pinas. fast Oo. pace. Kaya nga, ang napapansin ko nga tol, yung pinagkaiba, dito, ang dami mong pwedeng utusan. Naalala Yung ko mga yung inuutos sinasabi ko mo sa eh. inyo, sa inyong mga ganyan, pag iniisip ko nasa States, sino utusan ko dun? Linya mo nga dati yan May kayo. ginagawa ko yun. Oo, lahat sila. Kaya dito nga, kaya magpa-utos, oy, padali nga to sa laundryhan, yung ko. May mga utusan ka nun, magdadala ng labada mo, papunta sa dun. Doon sa States, parang hindi ganun talaga yung kultura dun. Sino yung utusan mo dun, magpadala ng labada? Napansin ko yun sa laundryhan eh. Ano? Di ba yung mga, pag nanonood ako, sila mismo yung naglo-laundry, walang paiwan. Yung Diba? mga Dito tao. sa Pinas, pwede mo, self-service. Yun. Pinas, pwede mong iwanan eh. Wala silang good job dun, Goy. Ayun. Hindi to, lalo na yun. Bilang taga Sorrento tayo. Sa Sorrento, hindi ka maubusan ng Homies. utusan talaga. Putang ina. Homeboys. Kahit anong utos mo, merong gagawa nun Talaga. eh. Di ba? Patanggal mo yung humps na yan, may gagawa nun eh, di ba? Doon sa States, hindi ganun. Kaya Pero ang maganda doon, natuto akong hindi mag-utos ngayon. Natuto akong gumalaw mag-isang ngayon. Doon ako natuto lahat eh. Maglaba, ganun. Hindi ko ginagawa yun. Nandito ako sa Pinas, hindi man ako maglalaba eh. Dami mo rin pala natuto. Maglaba. Doon din ako Luto ng spam. Grocery. Grocery. O ganun. Grocery, lahat. Dami kong doon. Pero Kaya kailangan alam mo lahat kasi wala kang mautusan eh. yun na nga, tama. ganun na nga. Exactly. Mapipilitan kang In a sense, magganon. nakakatalino rin yun. Nakakatalino rin. Nakakatalino din, Nakakatalino rin. Kaya nung umuwi ako dito sa Pilipinas, ang weird naman mag-utos para sa akin. Nasanay na akong hindi nag-utos eh. Di ba naalala mo yung mga unang lapag ko ng Pinas, bibili ng beer yung tropa, pabili tayo. Ako pa yung bibili, bibili ng beer. Tapos yung mga tropa naman, kuya ano ba, huwag ka na tumayo. Ikaw na nga magbabayad nito eh. Utos mo na lang kay Kosa. O di ba mga ganun? Utos mo na lang yan. Tapos ako naman, naiiya pa akong iutos sa tropa. Kasi sa States, nakakahiyang mag-utos ng ganun eh. Yung matitinding mabibigat na utos. Ikaw pa nga magliligpit ng pinagkainan mo sa Oh, di ba? Doon nga ikaw magliligpit ng pinagkainan mo eh. Oh, di ba? Pero dito normal lang. Dependent in training. Pero nung tumagal naman, yung nag-stay ako dito na matagal sa Pinas, tapos bumalik ako ng Tate, kumain kami sa Jollibee doon. Tapos pagka kumain pa kami sa kotse, nakalimutan ko nung iligpit yung yung mga kinainan ko doon, tol. Sana yung mga yun. Oo, ha? Sana yun sa ganun kasi Pinoy. Hindi. Pinoy fast food eh. Hindi, sa Pinoy fast food, ligpitan pa rin doon. Ganun ba? Ligpitan pa rin. Pero yun, Goy, isa doon ako yung nakaranas Jollibee ng doon, gulo. Pinoy rin ba yung mga empleyado? Oo naman. Pinoy din. Pinoy din. Pinoy. Pero sa akin nga, kulit na ito, puntang Amerika sa Jollibee pa rin nagtrabaho. Parang, ganun sa mata ko ganun sa mata ko. Parang kulit, daming pwedeng ma-experience sa trabaho dito. Pwede naman dun ka sa Jack in the Box. O sa Panda Express. Panda Express. Maiba naman, no? Parang ang sa akin, hindi ko sila dinadown, pero ang point ko lang, ba't kaya itong napili nito, no? Uga, Pinoy bakit? food pa rin, Pinoy customers Goy, pa lalo rin. na kung galing pa siya ng Pilipinas. Yun na nga, Pinoy nga, nag-aalala. Eh, baka kasi yung mga doon, Walang amboy doon Hindi, nagtatrabaho sa Jollibee. yung isang napansin ko na nagtatrabaho doon, yung mga hindi maka-English na mabuti. Na Pinoy? Oo. May Pinoy ba hindi maka-English na mabuti? Oo, may mga tropa akong ganun na petition bigla. Tapos tambay sila sa ganito, tambay sila sa ganyan, na petition bigla, umiyahe. So yun, pasok sila sa ganun. Hindi sila masyado Englishin daw. Ganun. Bagay. Unlike sa iba, straight English ka.
Pero kasi ang dami rin trabaho doon na hindi mo kailangan mag-English eh. Hindi ka na magsasalita. Parang sa likod kang factory. Yung trabaho mo nun, Goy. Oo, kung parang Taga-pindot ng enter. hindi gago. Taga-tanggal na stapler. Gago, ang pinakauna ko talagang trabaho doon, yung pinaka. Yung sa tito ko yun eh. Taga-tanggal na stapler. Hindi, late na yun eh. Sa tito ko yung magbalot ng CD, i-blower mo yung plastic. Di ba sa CD, bili kang CD, tapos may plastic na cover, tapos parang nakalapat na lapat dun sa CD. Yun, buong araw kang ganun. Tapos makita ko, album ni Carlos Agassi, yun ang inaano. Oh, may ano si A Mirror of Rap. A Mirror of Rap, diba? May ganun. Yung panahon na yun eh. Kasi siyempre, tol, alam mo sa isip ko nun, inang to, may album to. Ina. Ako dapat yung may album eh. Parang ganun nga. Siyempre, di ba? Hilig ko rin mag-rap. Kasi siyempre sa isip ko, parang biglang sumulpot si Carlos Agassi. Saan ang galing to? Biglang nag-rap. Parang ganun. May album agad. What the fuck? Parang ganun. Sa isip ko, ako nagbabalot ng CD niya. Kawawa naman ako. Putain lang yan. Ako naman dapat to eh. Parang ganun. Okay lang yan. Lahat na ng mga ano. Basta yun ang pinakauna-unahan kong ano doon. natin guess yun. Pero yun, ano yun, para sa akin, yung American na experience ko noon, mas more on mahirap siya, tol. Hindi siya yung, parang ang saya. Tapos inaantingin pa ng mga tao sa akin noon, big time. Kala nila pwede lang kuhaan ng pera lagi. Lalo mga taga Sorrento, di ba? Amboy. Sabagay, yun naman yung pinapakita ko rin, no? Pero hindi ko lang sinasabi na mahirap pala. Sinimulan mo kasi rin ganun ko. Oo, parang paglapag ko ng Sorrento, anong gusto nyo? Outing tayo, di ba? Blow money fast. Mukha talagang big time si Kuy Kuy eh. Pero pag uwi mo ng tatay, tag-inang yan, Wow. Taghirap ulit ako, tag-inang Sa BGC, 5,000 isang gabi yung meal namin. Tag-inang yan. Hirap. Mahirap bang, nasa yung mahirap yung experience mo dun? Talaga. Okay. Kala ko parang ayos lang lagi eh. Hindi, first time ko yun na bumounce tapos kumbaga mag-solo. Mag-solo? Okay. First experience ko yun na mag-solo. Pero yung mga tinitirahan mo, yung mga higaan mo, maayos hindi? May ibang hindi. May ibang hindi rin. Nakaranas ka rin ng ganun. Oo. Hindi ka pwede mamili. I go around California kung saan ako nagtatrabaho. So. Meron lang akong parang home base na 2 tita na nilalapagan pag in the middle of na wala akong trabaho. So may lalapagan tita na pwede ako. mong Tulugan ko sa gate, kanyan. Iwan ako ng gamit. Ganun. Okay. Pero talagang palipat-lipat ako. Okay. Mahirap din. Kasi tayo na doon nakaranas. Sa Pinas, wala naman ako experience na natutulog na ako sa kotse. Oh. Sa Tati, putangina. Sipin mo yun, nakatulog ka sa kotse. Doon na yung tirahan ko, doon yung microwave mo. Oh? Oo, kasi wala pa akong nun eh. Gaano katagal? Wala akong mahanap na marirentahan ko. So no choice ako kundi matulog muna sa kotse. So nandun lahat ng gamit ko, yung mic ko nandun, computer ko, microwave. Yun lang naman mga kailangan mo dun eh, microwave, mga damit ko, mic. Yun lang gamit ko. Damit, microwave, mic. Rice cooker pala. Yun lang gamit ko doon. Nandun lahat sa kotse ko. Matulog ka doon. Ang lamig-lamig po. Kinainam yan. Naranasan ko mga ilang araw gano'n hanggang sa nakahanap ako ng marirentahan. Naranasan mo pa nang wala kang kotse sa Amerika? Yung mga umpisa lang. Ay, Yun ang hindi. mahirap. Oo, kasi naalala ko tol, nag-i-scooter ako noon tol sa papuntang trabaho, scooter na gano'n. Ako bumili akong pennyboard. Naranasan Inaral ko din yung 3 days. Kasi nga, ang hirap pupunta ka sa trabaho mo, train station, bababa ka, wala nang bus, wala naman jeep, walang tricycle. Lalakarin mo 5 kilometers, 10 kilometers. So, nagsawa na ako, parang shit, bilang pennyboard, inaral ko 3 days, nag-ride ako, magayin tuhod ko, simple lang ako. Pero kailangan ko matutunan to, kundi ang haba nung lalakarin ko palagi. So, bumili akong pennyboard. Unang pennyboard ko nawala ako, inupuan ko sa bus stop, hintay ako, dumating yung bus, umalis na ako. Nawala sa utak ko. Iiwan ko na yung pennyboard. yung una kong pennyboard, ipon ulit ako eh. Antay ako sweldo, boom. Yun, hirap maglakad.
Ako lang nga tayo nag-Amerikang umitim eh. Naawa nga sa akin yung mga kinita kong relatives. Binilan ako ng sapatos, pinapakain ako. Kasi ikaw lang yung nag-Amerikang pumayat tsaka umitim ah. Kasi lagi kang nasa arawan. Araw lahat, sa trabaho. Siyempre, ang bibiling ko lang na pagkain, Subway, $10. Isang buong sandwich, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. O, $10 lang. May chips ka pa. O, yun. So, pumayat ako doon, umitim ako ng solid. Pero alam mo, ang magandang experience, ang gusto ko lang dun sa States na experience ko, yung walang supervision ng magulang. Lahat kami. Lahat ng tropa dun. Halos lahat ng tropa ko dun, tol. Walang mga magulang. Parang, kumbaga, mga stay-in yung magulang nila sa mga caregiver. So, 6 months di uwi, 4 Freedom, months di no? uwi. So, freedom. Yung mga bahay na kung nasan man kami. Kaya worth it yung paghihirap eh. Ha? Parang worth it din in a sense kasi enjoy. Makikitulog ako sa tropa. Kaya nga, minsan. puro ganun. Tropa. Bahay na wala yung Bahala magulang. ka. Oo. Walang rules talaga. Kaya kung Totoo, napapahama kami lagi. Yun lang. Ang dami namin nagagawang mali. Wala talaga nagtitingin sa amin. Puro lalaki. Bahay na puro lalaki. Walang magulang. Walang limits. Anong oras sa inuman? Walang problema. Basta may pambili ka ng alak. Walang talaga. Walang limits. Ang daming namin ganun. Isipin mo mga 17 years old kids, walang magulang lahat. Kung walang magulang, mag-isa ka, medyo iba yun. Kung lahat tayo, putang ina, marami tayong kalokohan na magagawa nun. Diba? Totoo. Kung ano-anong daming life and death situation talaga ako naranasan doon tuloy. Tangina, buti nga hindi ako nadadali, pero kulit. Yun ang ano doon. Yun ang gusto ko doon. Para kaming ligaw sa explore, punta tayo dito. Punta tayo diyan. Adventure talaga. Oo, adventure. Tas nasakop niyo yung isang part ng topic lang yan. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Some part lang yun. No? Sa mga nag-aakala na sa States ako lumaki, hindi totoo yun. Minsan nakakakita ako ng ganung chismis na States talaga ako lumaki. Chismis yan. Hoax yan, hoax. Issue yan. Hoax yun. Tsaka, yun nga. Basta yun ang ko doon. Ikaw, kumusta ang America experience ban. mo doon sa America Sa ban? America ban. Kasi Madami ako natutunan doon, bro. Sa America ban to, si Jandel. America ban Pasay. Okay naman lahat. Okay ba kayo dyan, girls? May mga na dyan. Next question, post. Next question tayo ba? Ano ba? Meron ba yan? 3 22 minutes. na yan eh. Ito. What made you decide to go back sa Pinas? O para idugtong na lang natin. Tutol. Ano naman eh. Sige nga, ikaw nga. Ako kasi pagpunta ko doon, dala ko ng damit, puro gawa ko lang kasi wala akong pambili. So lahat ng gawa ko nun sa tahian namin basically. Tapos napapansin lagi ng mga tao. Yun na, parang yun na talaga. Shit. Sa Amerika kasi di ba vocal sila. Pag may nagustuhan sila sa'yo, lalapitan ka. Oh, nice hoodie or like, where'd you get that from? Blah, blah, blah. So yun, marami akong experience na ganun. Na kasama ko pa yung isang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, huwag mo na ituloy ang karir mo na gusto kong ano man. Mag-designer ka, umuwi kang Pinas, gawa ka ng brand. Sabi ko, yun naman papunta na rin doon. So, tinuloy ko na. So, parang sabi ko, babalik na lang ako na Amerika para magbakasyon. Sinet ko na talaga na isang buong taon ko na yun halos, iaalay ko na sa Amerika habang binubuo yung tahian namin dito. Yung unang lapag ko doon, nagbumili na ako ng kotse dito na para iiwan ko para gamitin nung Nicolene pakuha ng tela, ganyan, and everything. Pangalawang lapag ko doon para buuin na yung mas malaking tahian para makakuha kami ng mas maraming orders. Lumapag ka ulit ng tatay pala ulit. Oo, 2 beses yun sa isang taon. Yung pangalawa, sinagad ko na talaga yung ano ko nun, stay ko nun. Okay. Sagad na yun. Tapos, yun, binubuo yung tahian nun. Pagbalik, tsaka ako na sinimulan agad yung brand kasi ready na yung tahian, marunong na sila and everything. Pag uwi ko, sinimulan ko na yung MNLA. Yun na. Okay. Bumalik ulit ako after 2 years ata. Bakasyon na lang talaga. Bakasyon na lang. Bakasyon na lang talaga. I stayed there for like 2 months. Bakasyon lang, hindi trabaho. Wala na talagang involved na ganun. Wala na. Nag-shoot ako lookbook. Okay. Nag-shoot ako lookbook. Yun. Ako naman, parang iniisip ko, kasi ang laging sinasabi, walang pera sa Pinas. Kaya huwag ka dun sa Pinas. Yun ang parang laging sinasabi sa mga tao eh. Pero pag ina-analyze ko, hindi eh. Parang may mga mayaman sa Pinas eh. Madami. Kung kaya nung mga yun na magpayaman sa Pinas, Totoo. kaya doon lang ako magpapayaman, di ba? Kaya naman eh. Madami Diba? pera So dito. parang wala, feeling ko, di totoo yun na walang pera sa Pinas sa ibang bansa meron. Lahat ng bansa. Lahat naman ng bansa May pera, kahit yung pinakamahirap na bansa, puta meron dong paldong din. Exactly. Paano niya nagawa yun? Di ba? Pag mas mahirap nga, mas may paldong-paldo. Mas mahirap na bansa, parang mas kaya mo pang pumaldo doon kung mautak ka talaga eh.
Tama. Kumbaga wala sa bansa yun, nasa kung paano mo siya gagawin na ano ba. Tsaka yun nga, pinsan iniisip ko, ang tagal-tagal ko na nag-stay dito sa Amerika, wala pa ako nakitang Pinoy na may Lamborghini at Ferrari ng sabay. Damn. Wala pa ako nakikita eh. Sa Pinas, pag nagbabakasyon ako sa Pinas, nakakita ako ng ganun. Di ba? So, di ba? Pwede nga talagang gumawa ng pera dun sa Pinas. Dito na lang ako, mas gusto ko naman dun. So yun, nag-decide na ako sa, buti na nga lang, wala akong matitinding responsibility dun sa, meron naman, pero inano ko lahat, binayaran ko lahat ng mga dapat kong bayaran, ganun. So yun, punta na dito. Puta, naghirap pa rin ulit pa ako dito. Puta, ina yan. Pagbalik ko dito, kala ko magiging okay na lahat. Nag-back to zero ng matagal din eh. Puta, ina yan. Pero wala lang. Umurong pa ako. Koy, kala mo okay na kasi may naipon ka. Oo, may puhunan na ako nun. Akala ko magiging okay na ako sa Pinas. Tatagal to. Nalusaw sa trip lahat eh. Puta, inang yan. Oh, nawawala. Okay. Break tayo, break. Skin Joints Parang Mafia. And we're back sa pangatlong yugto ng ating Two Joints Life and Style Podcast. Medyo seryoso. Huling yugto na ba to? Tignan natin kung huling yugto na ba to. Pwede namang hindi eh. Pwedeng huling Oo, yugto, dahil pwedeng tanong tuloy pa na yun. yugto. Tol, ito. Kung hindi nabuo ang Two Joints, ano-ano ang kanya-kanya yung anong ginagawa niyo ngayon? Oh, Doon na no! pag-umpisahan natin sa kabila. Ay, tulog ka na. Sabi sa'yo, low energy. Iniisip ko yung sasagot ko, pre. Ikaw na, dyan magsisimula eh. Kung hindi nabuo ang Two Joints, ano ang ginagawa niyo ngayon? Yep. Si D2P, Dota to. Matik. Pag hindi nabuo ang Two Joints, tapos syempre parang hindi ko nakilala si Bugoy na Kuy nun. Nagra-rap pa rin ako. Syempre hindi naman yun yung tanong, di ba? Pag hindi ako nag-rap, di ba? Oo. Nagra-rap ako pero para akong kagaya ng mga ibang rapper na may 9 to 5. Hindi full. Pero alam kong nagra-rap ako. Hindi ka Kasi full-time. love ko talaga. Play safe ka, Oo. play safe. Talaga, play safe ako nun, tol. Pero dahil At ako ba nagpa-full-time? Ay, oo no. Tol. Ako nagpa-full-time ng rap sa'yo eh, no? Yeah, boy. Oo nga, tama. Kasi dati nag-ano pa to siya eh. Mga OGT pa siya nung nalalaman eh. Isa sa mga pinakwit mo sa trabaho. Ayoko talaga ng may kaibigan na nagtatrabaho. Tingnan mo, lahat kayo nga walang trabaho eh. Ayoko talaga eh. Kada may bago tayong kaibigan, pinipilit natin mag-quit, di ba? Mag-quit ka na dyan. Kahit di naman sigurado yung kasi walang kasiguraduhan. Basta mag-quit ka dyan, mutang inang yan. Lahat, di ba? Ang daming nag-quit talaga. Si Pipoy pinakagusto kong na-influensya. Oo. Kasi Mr. Safe. nakakakita siya ng mga picture ko na nasa dagat. Tapos inisip siya, putang ina nito ni Ibesu. Oo nga naman. Tapos siya nasa opisina. Tapos yung caption ko ba, habang nasa opisina ka. Bakit parang feel na feel yung tang ina mo, parang sinasabi para sa akin yan. So, tang ina, wait na ako. Nagbenta tayo ng damit. Yun eh, di ba? Oo. Nagbenta bounce tayo sa MOA. Ewan ko, yata. Tapos nakita niya na. Yung benta nyo ngayong araw. Quit siya. Malaki pa sa ano sahod yun, ko sa buwan. corporate na mundo yun siya tula. Corporate talaga siya. Sabi niya nun, Long malaki sleeves, pa sa long sahod sleeves, ko pang sa ganun. isang buwan. Tangina. So ikaw D2P. Mike, bigyan mo Mike. Pag walang Two Joints, ano kaya ang ginagawa? Siguro nagdadota. Nasa The International. Oh shit. Oh shit. Gago kung hindi nyo, Pero mas magaling si Sorrento A sa'yo mag-Dota, di ba? Oo. Ha? Oo. Kasi, Sabi niya tol, si Sorrento Ace, panglaban daw talaga sa Dota. di naman magaling sa akin. Tournament, Kasi hitter si Ace eh. Support niya ako. Oo. Kita mo. So, kailangan ka niya, ano? Kailangan ka niya. Ako yung taga-wards. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo alam yung mga ganun? Sa kanya ko lang din narinig Yung mga ganun, boy. Ako ang taga-wards. Tanongin Taga-sentry. mo sa kanya, oy. Oy, bigla-bigla nga pumapasok sa bahay ko yan, maglalaro eh. Dota player din ba? No? Oo. Pantay nga siya. Ano na? Bantay siya ni Nag-college shop. ako eh. Bantay sa shop to. Doon ka nga niya nakilala dahil bantay siya ng shop eh. Bantay ka pala sa shop. Hindi mo pala alam, bugoy. Wala ka pala eh. Hindi. Yossi, di ba Del? Yes, sir. Dati, gangsta rap yung, hindi ko nasasabihin kung sino yung rapper na pinapakinggan niya. Basta gangsta rapper yun. Tapos narinig niya raw si Bugoy na koy. Pwede pala yung chill music. Pwede naman pala to. Pwede naman pala hindi gangsta yung pakinggan. Boom, barlin, mga inaano na ito. Patayan, ganun. Dati daw ganun yung pinapakinggan niya ko eh. So, G,
Sa tingin mo, aabot ka dun sa yung matataas na tournament na pag ano? Sa tingin ko, kung pinagpatuloy ka. Sa tingin ko hindi, makakalaban mo ako eh. Koy, meron nga siyang ano eh. Confidence. Meron siyang teammate dati. Di ba banggitin pangalan, pero nasa TI ngayon eh. Ito. Oo. Hindi ko naman siya teammate. Kumbaga, Kabatch niya. nakalaro ko lang siya. May manager kami, tas kasama siya. Si ganito to, taga ganyan. Ganyan. Oo, top player siya nung araw, nung mga panahon na yun. Ngayon, naglalaro siya sa international. Ano ba naman tong mga nagmamagaling sa games? Talo ko sa games. Bakit? Saan mo talo? Mas games ba ang arcade ko? Piniperfect ko ba eh? Piniperfect ko sila. Arcade naman yung iba yun. Wala. Layo naman sa Dota nun, pre. Ibang kategory yun sa'yo, Ibs. Hindi na kasi ako umabot ng Dota eh. Huli ko counter. Counter, pwede rin. Wala. Papalag ako counter pa eh. Kahit anong games. Wala ka rin alam dun, Frank, no? Hindi ka rin naglaro niyan, eh, no? Ako rin, hindi ako naglaro niyan. Oh, buti ka mo, nakapag-counter. Ako wala Nabutan niyo talaga. ba yun? Zero ako. Ang nalaro ko lang talaga, tol, Plant vs. Zombie. Mario, yung pinakaunang Mario. Mario and Dennis. Hindi kilala na lang si yung Luigi, si Dennis daw yun. Buong buhay niya, lumaki siya. Ang kilala niya kay Luigi, si Dennis. Yun lang. Mario, GTA 1. D2, 1. University. Ha? Tom GTA 1, Bersetti. yung, wala, yung nasa taas yung Top camera. view lang, oh, top view. GTA 1. Ha? Holy Ewan ko, shit, PlayStation may na tayo. naalala. PSP. GTA 1. Pwedeng PSP, pwedeng Fight Night, tsaka Need for Speed, tsaka Gran Turismo, yun lang. na napunta. Dong, ikaw Dong, paano pag hindi ka naging 2 Joints, ano sa tingin mo ginagawa mo Dong? Ba si Pablo Escobar na. De, joke lang. Ay, alam ko, feeling ko hindi. Feeling ko Hindi ako abot feeling ko dun. hindi ka magda-drag game Dong. Kaya ka lang man, Hindi rin ako. feeling ko hindi. Kasi kaya ka lang naman namulat sa drag game nung kinailangan na natin eh. Oo, Kung hindi mo ako nakilala, hindi ka rin aabot Hindi, dun. oo, hindi naman dun eh. O, di ba? Kung hindi mo ako nakilala, hindi ka makakalapag dun. Takot ka Tsaka kasi dati pa lang ayoko na dun. Oo, eh. ayaw mo na nga dun eh, di ba? BI talaga si Kuy. Kuy dong eh, no? Gago for survival purposes na naman. Naalala ko Dapat kasi, talaga wala tayong alam sa ganun dong eh, no? SOYAM yun. naalala ko kasi, talaga Dong, eh. sabi mo kasi dati sa akin, Kuy, hindi para sa akin Sa to. GTA. Oo. Di ba? Oh, parang Marami ganun. kang pera. So, okay, kung hindi ka naman talaga aabot sa drag game. O, ano? Pera. Siguro empleyado ako ngayon. Koy. Normal na, kung di man empleyado, katulad ako ng mga tambay sa Sorrento, nandun lang. Tambay lang talaga. Hindi, Sorry. feeling ko, hindi Pero ka- hindi rin feeling ko ko- hindi mo kayang tumambay ng ganun Lalabas lang ako talaga. kasi nung naalala ko, Magiging wala ka pa naman empleyado sa ka lang. Sorrento. Nung nababoring na ako sa Sorrento, lumalabas na talaga ako eh. Saan-saan din ako. Feeling ko magtatrabaho ka talaga. Oo, Mga, Employee fast life. food, ganun. Pero hindi Employee mo life. kayang tumambay. Hindi mo kaya. Ano rin to eh. Ano kasi siya, kailangan niya rin yung lifestyle niya, kailangan ng may pera siyang panggastos eh. Ganun to siya eh. Oh, yun. Parang kahit ano, gagawin ko magkapera lang Oo, ako. ganun siya. Pero magtatrabaho siya. Yes. Si Kika, Spend cash for entertainment. pag hindi tayo nagkakilala, ano ang sa tingin Eh, mo? talaga naman. Katrabaho si Pudo. Pero may side hustle ako. May side hustle ako. Hindi tol, syempre hindi ko na ano yun eh. Paano may side hustle? May drag game ako siguro, may mga ganun ako shit. Sa bagay, kasi Kasi yun yung ano ko Environment mo. Environment ko doon eh. Totoo. Ayun makikita kami, puro zombie sa paligid. Si Jan Togadi nasaksihan niyan, bumisita doon nung mga nakaraan. Pero buti nga ako yun na pinakilala mo sa akin yung drag game noon dati. Puta, ako ba talaga Kakasabi mo lang eh. ano? Kasi doon, ang dami kong na-realize doon sa Sorrento. Oo. Kumbaga, ang tagal ko na sa Sorrento ah. Oo. Pero nung time pa na yun, tangina. Yung parang mga mataas tingin ko dito kasi kuya ko to eh. Dugs. Adbot ka rin pala. Oo, no? Yun, yung mga ganun ko. Yung dami ko na-realize nun. Pero ito si Kika, alam ko talaga to nasa kahit hindi pa nga drag game, lagi nasa Diskarte yun. diskarte to. Kasi yung passing na nilakihan niya, ganun sir. talaga yung culture dun Hindi na ubusan. Diskarte, kahit mga babae dun, madidiskarte. Ito si Frank, ano ka pag nurse. Nakasuot yun pa rin ako nakasuot ka ng Clothing pa rin ako. Sa bagay, clothing na siya ko Clothing bago ako nung tayo nakilala magkakailalan ko. to. Binenta na nga kita ng Kung hindi ka t-shirt. clothing, Kung hindi nagka-clothing. Nurse. Hindi ko na itutuloy yun nung nagtrabaho kasi ako dun.
parang na-realize ko ayaw ko pala nung lifestyle na to. Okay, so ano? Kung hindi Yun ka talaga, clothing damit talaga eh. Hindi nga kung hindi nga eh. Kung hindi damit, Photographer. hindi Hindi trabaho trabaho. Feeling ko yun eh. nurse to. Nakasuot ng purple to. Hindi, mag-ano siguro real estate agent itutuloy Ay, ko white, yun. all white. Ha? Nag-real estate agent Real ako nun. estate. So itutuloy ko yun. Ay, umabot ka talaga sa yung binibenta kang bahay, ganun? Condos. Umabot ka sa ganun? Yung nagtutur-tur ka? Sige nga, bentahan mo nga kami ngayon. Hindi na ako umabot ng may kliyente kasi parang na-turn off ako dun sa team ko. Sell this tissue. Okay, so Yung hanggang saan manager ka ko. Saan ka umabot nun? Training pa lang. Yung nagbibigay, isipin mo, nagbibigay ako leaflets. Pero Sa- hindi ko tinuloy. Saan ka? Sa mall? Dinestino kami sa Tiendesita. Sabi nila sa amin, mamigay kami ng leaflet, tas kunin namin yung number as leads. Sabi ko, hindi ako mamimigay. Anong taon na? Hindi na flyering ngayon. So pumunta ako sa pumunta ako several pet shops. Tas hiningi ko yung records ng kliyente nila dun. May isang nagbigay sa akin, 200 pages. Pinicturean ko lahat. Binigay ko dun sa manager na. Ang dami mo nakuha leads. Ayun yung leads na gusto mo. 200 pages ng pangamayaman na mayroong breed na aso. Ay po, tangina o nga, ano? Sumalis na ako. Sila na bahala dun sa lahat ng leads nila. Kasi na-turn off all yung manager ko nangungutang sa akin 200 panggas. Oo nga, no? Bakit, no? So mas may cash ako sa'yo. Ikaw yung magmamanage sa amin. Bounce na ako. Shoutout sa manager mo. Yun. So yun. Siguro, ano na to si Frank, siya yung magbenta sa atin sana ng mga condo or gano'n. Kahit tas tayo to, kung hindi natin to siya nakilala. Hindi, kung hindi siya nagdamit, no? Kung hindi ako nagdamit yun, real estate ang papasukin ko talaga. Oo. Sa'yo kami magpahanap ng mga tirahan. Ay, puta, talo mo si Tony. Pero yung na-realize ko kasi ayoko ng push business. Ayoko ng push game. Yung itutula ko yun. Gusto ko yung may pag-asa na pag ginawa ko tong business na to, pwedeng pull. Okay. Pwedeng sila yung matik na lalapit. Sila yung lalapit. Oo. Masarap Majority na, na business na real estate or something, push talaga yun eh. Bihira yung pull na Push in dynamics dun. Walang ganun eh. Diba? So, yun. Ikaw? Something illegal. Hindi ko sinasabing drug game dahil hindi naman ako rin talaga. Basta something illegal dahil yun lang din naman ang... Sa underground na galaw, ganun, no? Oo. Parang nag-i-enjoy ako dun eh. Yung mga movies na pinanonood ko, ganun. May mga risk na ganun. Hindi. Natural high kang makuha dun eh. Mga risk na Tsaka, gano'n. Hindi yun drug lang din game. yun lang din ang alam ko. Hindi ako makaka-function sa corporate na mundo. Mahina ako sa yung susunod ka sa parang pattern ng oras at yung mga boss na mahina ako sa ganun eh. Ako to, nadalian ako dun. Kaya parang nawalan na ako ng challenge. Parang, okay. nung nag-nurse, na-enjoy ko noong una kasi repetitive. Okay. Paulit-ulit. So, ko kaya ang yun. dali. Paulit-ulit. Sabi ko sa sarili ko, tangin, ang dali naman pala nito. Ulit-ulitin ko lang. Tapos pare-pareho yung bayad sa akin. Sureball na. Tapos nung nililive ko na yung lifestyle na yun, ayun na. Parang, shit. At pala ganun ko na rin tinignan Nakakabobo. Hindi naman nakakabobo. Nakaka-boring para sa isang taong very adventurous. Para sa taong gusto ng security, safety, perfect siya. Pero pag sa taong maraming energy na ang dami mong gustong puntahan, gawin, medyo restrictive siya kasi kailangan may leave ka. Di ba? Kailangan may oras ka. Sa IT nakakabobo yun eh. Sa IT, anong IT? IT dati kasi course ko yun. Yan yung ganun yung inaral niyan. Dati, nung panahon ng OJT ko, tinatanong ko yung mga kasama kong OJT, anong ginagawa mo? Paulit-ulit. Ang ina, nakakabobo. Kasi kunyari, ako, ang gusto ko naman talaga mag-graphics. Kaya ako nag-IT. Tapos pag tinatanong ko yung iba, parang paulit-ulit. Kagaya ako, nasa database ako. Hindi ko magawa yung gusto ko. Kaya nga nung binigyan ako ng task na mag-edit ng burger ng McDo, putang ina, gusto ko pa nga lagyan ng ibe sa baba nun. Pre, parang pag, kunyari, kumain tayo sa McDo. Koy, tingnan mo yung burger doon. Meron akong niyan, meron akong watermark. May watermark ako dyan. Gusto ko talagang gawin yun. Pero ibang, tinanong ko pa nga yun sa mga matataas ang pwesto eh. So, may pag-asa bang may graphic design ba na department dito? Sabi niya, outsource pala yun. Talaga yung napuntahan ko, database. Nung nakakabobong database. Tangina, magbabalansi ka ng mga yung pakinggan pa lang database. Talaga. Fuck. Yun. Fuck. Something boring yan. Mukhang something boring.
Anong meaning ng Kaya nga ang database? saya ko pag Something pumupunta sa boring. PipUp na eh. Pero maganda pagdaanan niyo yun Kasi Yeah. usually yung mga bata ngayon parang ayaw na nilang mag-empleyado, ayaw na nilang pagdaanan yung underground o anumang work. Gusto nila hustler agad. Hindi ka magiging magaling Oo nga. sa... Oo nga, kay Franco din talaga. totoo. Tinandaan Alam ko mo, yun, tinandaan ko yun. Masaya, sinabi ni masaya Frank ako na na nag-fast food talaga ako na trabaho. Yup. Doon talaga nahila ako pababa sa earth nun eh. Alam mo yun, naging down Fast to food earth ko ako. ano yun. Naging down to earth ka dun. Magaling magturo yun, fast food. Tsaka kung magaling ka talaga sa buhay, dapat mamaniin mo Matututunan yun. mo talaga. oo. Hindi ka titiklop dapat sa ganong experience. Kasi maraming Alam ganun mo, eh. gago, I-fast food, titiklop na sila. Katiklop-tiklop yung tol, yung fast food. Kung mahina ka tol. Kung mahina ka Katiklop- nga. kaya Kumbaga, nga. kung huwag ka na umasang kaya mo magnegosyo kung fast food, mapapatiklop Katiklop-tiklop ka. talaga ang fast food, di ba? Talaga, Tipo, uy. Mahina ka nga. nalilito yung katawan mo, pinapawisan ka, pero nasa aircon ka, mabasa ka pa nung dishwashing ka doon. Parang, tas Actually, sabi nung ulam ka doon na, partners Dine-in ko ka, na or food and dine-in. beverage, isa daw sa most underappreciated industry ang food and beverage. Isipin mo tol, ang chef, ilang niluluto niyan every day. Wala man lang lumalapit dyan para batiin siya. Oo, totoo. Lalapit lang pag may reklamo. Yeah. 'Di ba? Ang tinitipan sino? Yung waiter. So isa sa most underappreciated daw yan. So kayo, maging mabait kayo sa mga restaurants. Yeah. Basta ang Serve ng gumagawa ng pagkain mo, maging mabait ka dun. Totoo. Totoo. Huwag mong susungitan yan. Sinabi ng babae ko dati Talaga. sa ano yun. Huwag mang away ng mga... Oo. May kakilala Lalo ako, na tol. pag galing ka nga sa fast food ko, di ba? Alam Gets mo ko yun. yun eh. Legit Alam ko yun eh. Oo. may kinukwento sa akin na gano'n eh. Pag, Oo, totoo yun. bad attitude ka, Oo. tuturuan yung Oo, pati totoo mo and yun. shit. Gagi, meron nga yung papa. Hindi sa Pinas to, first i-slide yung world ano country pa to. I-slide yung fried chicken mo sa sahig. Oo, totoo yun. Totoo yun. Oo, tol. Diarrhea ka na lang out of nowhere. No? Manager nagsabi sa akin. Kaya dati Maging mabait kayo, pagod yung mga yan, kawawa naman. lumabas ako Drop name. Dati lumabas ako kasama yung isang may babae akong kasama. Kumain kami sa labas. Tapos medyo rude siya dun sa sa mga waiter. Na-turn off na talaga ako ng matindi sa kanya. Minsan yun ang tinitingnan ko rin sa babae tol eh. Tingnan ko nga kung gaano ako makisama sa mga waiter, mga waitress. Yeah. Pag kupal ka sa mga yan, hindi tayo magkakasundo, alam mo yun? Mismo. Yeah. Sabihin mo sa mga ugali mo, no? Tama. Yan, no? Talaga. Kaya lagi kayo mag-tip din. Mag-tip kayo lagi. Depende Lalo sa na sa bansa. Pilipinas. Kasi ang liit ng sweldo eh. Ang liit ng oo. sweldo eh para mabuhay ka. So mag-ugaliin kung kaya mo, in the position ka na mag-tip. Mag-tip ka talaga. Mag-tip ka talaga. Kasi parang, bawa yung mga minimum na sweldo sa ibang industry. Isipin mo na lang, si Melo, sa clothing siya, di ba? Oo. Ikumpara mo yung trabaho niya, kunyari lang kasweldo niya yung nasa Mang Inasal. Oo. Ikumpara nyo nga yung effort nila doon, Ang di ba? pawis na Si tumutulo. Melo, pumaporma-porma lang. Exactly, naka-aircon all day, sound trip pa siya. Di ba? Ang Shoutout gaganda kay ng Melo. customers niya. Shoutout kay Melo. Sana Sarap ng naririnig mo si lifestyle Frank niya, di ba? ngayon. Sarap ng lifestyle niya. Tapos, di ba? Mas mataas pa yung sweldo niya dun sa mga taga-Mang Inasal, eh. Di ba? May libre ka pa ng damit and shit. Kumpara mo dun sa mga nag-work sa food and beverage, kawawa rin sila. Kawawa rin sila. Kailangan mabait kayo sa department na yan. Yup. Ugaliin yung maging mabait. Sila nag-feed sa inyo. Totoo nga, mahalaga pa rin sila. Talaga. Talaga naman. Meron bang Talaga. hindi mahalaga? Lahat naman. Lahat naman tayo Kaya nga mahalaga, pre. binavalue ko yung sinasabi ni Frank na yun, pag hindi talaga kayo pang hustlers. Salamat pa rin Kung talaga hindi sa ka kanya. talaga pang hustling. Kasi paano din tayo, Koy? Oh, Ang mga walang- negosyante, wala tayong tao, di ba? Wala tayong tao tuloy kayo. Tangina yun. Tangina, salamat. Sa totoo lang, Meron yung, pa rin kayo nag-e-exist kayo. yung employee lifestyle, kung titignan mo siya, it's just a smaller scale business eh. Yung pagiging business naman, kung titignan mo, parang higher scale employee ka lang din naman eh. Di ba? Bagay. Depende lang sa mindset mo yun. Mas empleyado pa nga ako sa totoo Mindset lang kasi parang kailangan ko talaga. pagservisyon lahat ng tao ko eh. Totoo. Yes. At paalala pa rin, kagaya ng sinasabi mo, boss pa rin ang pinakamalupit na empleyado. Boss pa rin ang pinaka malupit. Sa bagay, tama. Tayo Kasi ang siya ang pinaka- unang gigising. Koy. Siya ang huling Tama. matutulog. Nakakalimutan niya. Siya mag-iisip ng mga Kala nyo madali, ha? Totoo. Kala niyo madali maging boss. Poproblemahin ko pa yung problema ng empleyado ko. Kung ano yung ipapatrabaho mo sa kanya. Oo. Yung mag-iisip nun eh. Kung ano ipapatrabaho mo sa kanya, di ba? Tsaka pag nalugi yung company, tangina ikaw yung may pinakasakit na ulo dun. Empleyado, maghahanap na ng ibang Exactly. trabaho yan. Ikaw yung Marami unang siyang madidepress pakailan. dun, Oo, eh. di ba? Ako talaga. Kaya tama, ang boss ang pinaka-employee of the month. Employee naman lagi. No choice, oo. Tangina. Galit pa sa'yo yung mga empleyado mo, no? Pag Oo, galit pa nagsungit sa'yo ka, yung no? empleyado Pero mo. yung sa akin, naiintindihan naman nila. Para in-explain ko na Hindi, una pa sabi lang. galit eh. Hindi, explain nyo na agad yun na dapat ang isang boss,
Oo, kasi pag hindi nagagalit yung boss, malambot, hindi mag-grow yung business nyo. Wala kayong magiging long-term na trabaho. Kasi malambot siya sa negosyo eh. Di ba? Lahat pwede. Lahat ng pagkakamali pwede. Okay lang, Alam mo, okay tol, lang. ako sa totoo Hindi lang, pwede ako yun. parang hindi, mahina ako sa ganun ngayon. Mahina ako yung papagalitan ko ng matindi yung empleyado ko. Mahina kasi dati nagkaroon ako ng mga empleyado, di ba? Yun ang pansin ko lang So, ang best na, alam kong kailangan pagalitan. So, ang best na parang solution ko doon, maglalagay ako ng tao na tagapagalit. Para hindi na ikaw yung ano. Oo, parang yun ang Problema best na na. solution ko doon eh. Kasi parang hindi ko personality masyado yung... Tama. Ano na? Tama. Oh, kasi itang inang yan. Di ba? Oo, putang inang yan. Mahaba pa yun Ang inang yan. Inang yan. Parang parang kumbaga si Jessie kita eh. Oh, parang ganun din naman eh. Oh, ako si Walter White, si Jessie kita. Oh, parang si Jessie ko rin si Ives eh. O, di ba kung paano pagalitan ni Walter White yung si ano? Tsaka kayo, pwede talaga kayo, tangina nyo. Dili na mag-tell ko eh. Pwede talaga kayo. Pero ayoko na nagagalit kasi pag nagagalit ka dun Sayang sa energy empleyado to. mo, hindi siya fit dun sa, para sa akin hindi siya fit sa empire mo. Kasi hindi Ba't kayo match ka eh. pa aabot sa mga galit Oo, pag ka? umaabot na ako ng ganun, madalas nga, sabihin ko, uminit ulo ko dyan, nakakainis. Oo. Next Sabihin. week, pag-uutos ako, ibigay mo to kay sabihin sa akin, ay wala na, sabi mo. Gets na nila yun. Pag uminit ulo ko, out na yun. Ayaw na nila. Bago na yung... Dapat mabilis bago ka na nga yun. mag-pair. Hirap pala magalit si Boss Franco. Boss Franco Hindi, yan. para rin yun sa ikabubuti niya at ikabubuti ko. Hindi ka na masistress sa akin, hindi ako masistress sa'yo, hindi tayo match. Wits. Diba? Oo nga, Maraming no, sa bagay, trabaho, maraming dito, boss. Sa bagay, Ba't nung tayo dati, magtitiisan? nung dati yung may mga empleyado ako, mabait talaga ako sa mga empleyado. Tapos pag hindi ko gusto yung trabaho nila, hindi na nga umaabot sa papagalitan ko nga sila. Pinapalitan ko na nga agad. Fire Parang, nga agad. ayoko, hindi ko na nga sinasabing you're fired eh. Mm. Nakuha ko yung technique ng tito ko eh. Tawagan ka na lang namin. Tawagan kita ulit. Mm. O ganun. Tapos yun, tama. Mabait talaga ako sa empleyado ko dati. Oo, kasi pag sumasama ka sa empleyado mo, meaning may mali siya, may mali ka. Bakit nagtatagal pa kayo? Kulit ng kwento mo doon Paano maintindihan ng mga tao yun? Nandiyan dyan ka nagkukwento. Putang ina. Oo nga, ba't ka ba kasi nandiyan dyan? Una ka dito. Alam mo tol, naisip ko lang kung bakit para sigurong hindi ko ma-imagine yung sarili ko dati na nasa mga corporate na trabaho. Ngayon ko lang ito naisip tol Ang tingin ko kasi dati sa sarili ko talaga tol, bata pa ako, bobo. Napaniwala talaga akong bobo talaga ako nung bata ako Kasi sa school, pag mababa yung grades mo, matik bobo ka. Hindi ka na gusto ng mga teacher. Totoo. Ngayon sabihin din ng magulang mo na bobo ka dahil nga mababa yung grades mo. So iniisip ko parang hindi ko na picture yung sarili ko sa mga trabaho na naka-necktie ako. Ganun. Kaya parang ini-expect ko na agad na magtrabaho lang ako ng mga Diskarte ka. fast food lang. Yun, kung hindi diskarte, kung hindi diskarte, fast food lang. Kung hindi naman fast food, yun nga, didiskarte ako nitong mga hindi naman dapat na diskarte kasi yun lang yung din kaya kong gawin. Napapaniwala ako, bata talaga ako, napapaniwala akong bobo talaga ako. Pero nung tumatanda na ako, talino ko pala. Nung tumanda na ako, talino ko pala. Sila pala ang bobo. Parang gano'n. Kaya pala ang bobo. Kaya pala akala ko bobo. Pinapaniwala niyo ako yung bobo. Kayo pala ang bobo. Oy, pinapaniwala na lang you're one of us. Ha? You're one of us. Parang ganun sila, sinasabi nila. Parang hindi ka lamang sa kanila. Hindi ko nagigets. Gets ko Diba, siya. bobo ka? Bumawi. Kaya nga, siguro totoo yun. Hindi ko naintindihan eh. Naintindihan mo ba yung sinasabi niya? Kaya nila sinasabi Gets ka, bobo gets sila. ka, si Bobo Budong. ka. Kasi bobo rin sila ko eh. Ayaw nilang lamang ka sa kanila. Ganun ba yun? Same lang tayo. You're one of us. Kahit gets nilang matalino Oo. naman, sabihin na lang bobo ka. Okay. Hindi, pero sa tingin talaga Hinihilang pababa. Hindi, sa tingin talaga. Hindi, tol, sa tingin nila matalino sila eh. Hindi naman Sa tingin talaga nila alam bobo ba ka. nilang bobo sila? Alam ba, Yung talino na niya nun. alam ba niyang bobo siya? Diba? Hindi. Hindi nila alam na bobo sila. Bobo nga, hindi nga niya alam dapat eh. De, bobo talaga si Koy sa academics. Para sa akin, yun nga yung Hindi niya alam matalino. na bobo siya. Oo, hindi nila alam na bobo sila. Para sa akin yun ang matalino pag feeling mo bobo ka pa rin.
Pwede yun. Maganda yun. Tama Gusto ko yun, Totoo Ives. yun. Pam, 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 pam. Yeah. Para sa akin yun ang matalino pag alam mong bobo ka pa rin. Pag sa tingin mong bobo ka pa rin. Kasi gusto mo pang Gusto mo pa matuto pa rin. Yup. Buti na lang. Rap. Kasi yung mga bobo, feeling nila, alam nila lahat eh. Exactly. No? Ayun yung totoong bobo ko eh. Alam ko yun yan. talaga. Pag matalino ka, hindi ka alam ko takot yan. magmukhang bobo eh. Yep. Di ba? O, gets mo kasi. Totoo yun, pag matalino ka, hindi ka takot magmukhang bobo. Oo, lagi ako na-amaze. Lagi, Tatanong. lagi ako nagtatanong, di ba? Di ko alam yan. Talino, no? Sarap sabihin ng di ko alam yan. Di ba, no? Kaysa yung ano ko, alam ko yan. Kahit nga alam mo nang sarap magbubububuhan eh. Oo nga, no? Kasi matututo ka pa eh. Minsan gusto ko nga ganun eh. Hindi nila alam na alam ko pala. Yeah. Parang sa mga tattoo ba, minsan hindi nila alam may tattoo ako. Sabagay, hindi. Hindi, pero nung wala pa akong tattoo sa ulo, di ba? Nakasuot ka lang lahat ganyan. Sila magyabang sila ng tattoo niya. Tangina pare, ang sakit ng tattoo ko dito pare. Tangina, ilang oras akong tinatuan. Ganun siya. Ako hindi ka lang magsalita. Hindi na buong katawan may tattoo, no? Parang mga ganun shit. Yung may cross lang dito. Oh, Simbahan pala. Maganda yung may cross ka lang dito. Maliit lang na cross. Pare, ang liit ng tattoo mo. Pagbukas mo, baklaran dito. simbahan ng baklaran dito, no? Pati yung mga takatak sa gilid. Naku. Yun ang, simple. Break. Ano ko? Sapa tayo. Sapa tayo. Break. Team Joints Parang Mafia. And we're back at pinapatulog na lalaki ka ang mga babae pero ayaw pa rin nila matulog. Anong oras no? 1:56 oh. Ibig sabihin yan, 1:57 na kasunod. Ito gusto kong anong tanong to. Ano mang ginawa ni Ives? Saan punta si Ives? Si Ives ko ay ninenervyos. Hindi, ikaw muna. Gusto ko to. Sige. Ano ba? May tanong ka? Ikaw? Okay, si Frank. Merong siyang ano. What is the biggest mistake you have ever made in business? Sige, ikaw yan. Ikaw to si Mr. Businessman. Lahat naman tayo mayroon na. Pero Hindi, ikaw ang magtiwala. ikaw si Mr. Businessman. Tiwala sa maling tao. Malaki ang mafa-fuck up talaga sa'yo pag nagtiwala ka. Wrong sa maling people. tao. Yep. Pwede kang magtiwala na malaki mawawala sa'yo. Yeah. Yan. Ikaw, pinaka malaking pagkakamali sa business. Pinakamalaking pagkakamali ko sa business. Ano ba? Kung ano yung una mong maalala, malamang yun yung pinakamalaki para sa'yo. Blow money fast? Hindi pa nga mali yun eh. Yung Ay, blow isa money, na rin mali yun. yung Isang blow mali money na rin fast yun. ko, sa tingin ko, hindi mali pa yun eh. Kasi ang dami ko natutunan dun eh. Hindi, matututo ka kasi sa mistakes eh. Sabagay, Pero, di ba? mali So, yun, isa yun sa malaki. Blow money fast. Ang sa tingin ko, kala ko hindi nga mauubos yun. Tama yun nga. Kala ko hindi mauubos yung pera. Kala ko laging may ganun. Yun ang sa akin. Kayo. Sa akin magtipid. Ay po. Magtipid ba? Magtipid. Gusto ko yun, son. Wag ka Gusto ko yun. Ang magtipid. ganda ng sagot mong yun. Magtipid. Pinag-isipan ko yun, pre. Tama, magtipid. Huwag kayo magtitipid Oo, doon. oo. Tama. Sagad. Oo, sagad. Diba, Ives? Yeah. Yun nga din isasagot ko eh. Oo nga, yun na nga. Yun na. So yun ang natutunan mo rin. Naisa. Huwag magtipid. Quality pa rin dapat, pre. Alam mo tol, wala talagang yumaman sa pagtitipid eh. Meron ba? Yan, I agree. Tingin ko lang ayaw din naman ng gumawa ng mundong tong ganong mindset. Kasi ang dami-dami ang binigay sa atin dito tapos magtitipid-tipid ka. After lahat ng ginawa dito sa earth, sobrang abundant, sabi mo, titipirin mo. Legit. So, Walang I don't yumaman think sa maganda pagtitipid. siyang way. Walang yumaman sa pagtitipid. Yumaman yung ibang tao sa pag-make more money. Exactly. Pero sa pagtitipid, wala akong nakita. Eto. Tsaka igastos ng tama yung... Yan. Walang energy si Ives ko eh. Tsaka igastos ng tama. Igastos ng tama. Tama yan, spend wisely. Oo. Kasi ang dami kong nalalaman na mga kalokohan. Kunyari, kumita ako. Party pa. Kagaya kung ibabalik ko dun sa topic natin kanina, humahasel ako para mag-enjoy. So, pag humahasel ako,
nasosobrahan ko yung enjoyment. Hindi, pero ayos nga lang yung tol ko yun magti-trip ka after ng pera. Kung tama lang yung trip. Hindi, kumita ka ng 100, gumastos ka ng 1,000. Ha? Ganon yung sinasabi ni Ives eh. Kumita ka ng 100, tapos yung ginastos mo 1,000. Okay. Ano yan? Bobo talaga si Kuya. Hindi yung mga sinasabi ko. Sobra yung ginastos. 100 pesos o 100K? 100 pesos. 100 pesos. Kala ko 100K na sa isip. Parang yun 100K yung na sa isip. sobra Hindi na sa sa isip mo, no? Oo, 100K Kasi hindi din naman, ako ano ba yung nasa 100? Di man tumatama sa isip natin. 100K ang Pesos tumatama pala. sa isip natin, no? 100 pesos pala. Oo. Sample lang naman. Mali nga. Pero ang point ko nga, Ives, pag magti-trip ka, may tamang trip din kasi talaga eh. Di ba? May tamang trip. Sobra nga din talaga ako kasi Kuya, alam mo naman. Hindi, Okay nga lang na sobra ano yung daw eh. sobra mo, Basta pero mali tama. naman. Kasi kung naalala ko yung mga trip mo dati, maling trip yun eh. Oo nga, mali talaga. Di ba? Okay lang na sumobra Ay, kung tamang sobra. trip. O tsaka sobrang mali. Sana binidyo na lang yung mga Maling yun. para naging pera pa. Yung mali? Video mo yung mali mo. Video may mali. Hindi, syempre rockstar life nun, di ba? Kung isipin mo kung nakadocument lahat ng mali niya. Oo! Isipin mo kung nakadocument lahat ng mali niya. Pabor ba? Putang ina, YouTube money yun eh. makita nilang lumupit siya. Nag-improve siya. Makukumpara ngayon nila. O kita nyo, tanga-tanga ako dati. Di ba? Kung isa sa Malaking kwento sa ano. ano ko yun. Yung nalak lang yung kotse ka, Gago. video-video yun. Di No? ba? Gago lahat ng yung mga mali mo kung isipin talaga matitindi yun pag na-videohan sana yun. Di ba? Talaga ako eh. Yung mga what the fuck moments. Yung talagang minsan, tangina. Ako may malaking question mark na sa mukha ko eh. Parang what the fuck? Ano ginawa to? Tangina to. Iisip ka ba? Kami meron kami what the fuck moment sa Makati. Nalaki yung kotse. Madami pa. Oo nga, hindi lang Madami yun. pa. Hindi ko na maalala yung iba eh. Madami pa. Ako tol, sanay ako malakan ng kotse tol. Parang hindi ako natataranta kasi ilang beses ko ilang beses ako nalalakan tol eh. Kaya parang gets ko. Alam ko gagawin niya. Kailangan ko lang ng hanger. Kala nyo akong what the fuck? Mas what the fuck to. Kung alam nyo, kung na-video lang din lahat ng ka-what the fuckan nito. Ayan, kayong dalawa. Ito, Mr. Leader. Mr. Leader. What makes a man a great leader? Sige nga. What makes a man? Pag great ka, yourself muna. What you mean, dog? Pag nagawa mo munang great yung sarili mo. Pag kaya mo munang i-lead yung sarili mo. Yun pala. Mas tama yun. Tamang wording yun. Pag kaya mong i-lead yung sarili mo. Kasi matik yun susunod yung mga tao sa'yo kahit hindi ka na mag-utos eh. Kasi makita nilang maganda yung resulta ng buhay mo. Most likely, ikaw na yung i-appoint nilang leader ng buhay nila. Parang ganun. Pag okay yung ano. Pag okay ka sa kanila, meron ka nung gusto nila, okay yung lifestyle mo. Automatic ang i-appoint na leader. Parang ganun. In their wait. minds. Na parang, siya na yung leader ko, siya na yung gagayahin ko, siya na yung idol ko. Wait, parang hindi nga eh. Medyo I disagree ako dun. Kasi, Natutunan ko to kay Cesar Milan eh. Na ang tao lang, ang sa buong species ang sumusunod ang sa tao lang unstable ang leaders. sumusunod sa unstable na leaders. Ang lahat ng hayop, ang sinusunod nilang leader, yung pinakakalmado sa lahat at pinaka-okay sa Stable lahat. emotionally, mentally. Pinaka-balance sa lahat. Pero tao, susunod tayo sa unstable na leader. Let's say, siya yung leader, pero kung sisilipin mo yung buhay ng tao yun, ang gulo-gulo. Pamilya niya ang gulo. Yung relationship niya Hindi sa siya good sarili niya. leader. Pero yung ang tanong, gulo. what makes you a good leader? Hindi siya Sabagay, good ang tanong leader. dito, good leader, no? Hindi siya good leader. Okay, pag gets. ganun. Ay, ako nang banggitin niyo. Layo ni Kuya. Hindi, di ba? Tama ba? Pag good leader lang. Pag good leader ka, pwede ka sundin. Mas maganda, kumbaga mas maganda. Kung yung line na sinasabi mo, ayoko nang ulitin. Ano yung muli? Bobo daw ako. Siya na nagsabi nun. Pero Pero yun yun. nga. Pag kaya mo Pero- i-lead yung sarili mo, yun yung number one na pinakamahirap i-lead sa totoo lang eh. Sarili mo. Pero ang kulit nga ng tao, tol, magtataka ka rin sa tao, ang dami-daming tao, susunod sila dun sa taong Unstable. Totoo rin, totoo Pero talaga. ako hindi. Hindi, bakit ko susundin to? Ina, mas maganda pa buhay ko dito. Di ba? Gulo-gulo ng buhay nitong tao to. Ha? Yun na nga eh. Ang kulit nga ng tao tol eh. Sa Animal Kingdom, never nangyayari yun. Mga aso ang susundin nila yung pinakakalmadong aso eh. Yep. Tinan mo, yung ibang mga leader na kilala nyo, hindi kalmado. Nagagalit, ang daling mapikon. Hindi stable yung mga emotions nila. Parang, ang daling, alam mo yun, pumitik.
Yep. Parang ganun. Hindi maayos relationship niya sa asawa niya. Hindi maayos relationship niya sa anak niya. Hindi maayos relationship niya sa ibang mga lalaki. May mga gustong, alam mo yun, may mga gustong pumatay sa kanya, mga ganung shit. Sa bagay, hindi. Pag mataas ka naman, maraming gustong pumatay sa'yo. Pero yun, hindi maayos relationship niya sa kung saan-saan man. At sa sarili din niya. Hindi niya maalagaan sarili niya. Hindi niya maano. Pero tataka ka, sunduin ng mga tao. Siya yung i-appoint na leader. Alam mo yun? So ako, pag tumititingin ako ng parang yung mga medyo susundin-sundin ko na hindi naman sa magiging papa-under ako sa kanya. Pero yung mga titingalain ko ba? Aaralin mo yung Aaralin buhay. ko yung moves niya, ganun. Titingnan ko kung talaga, stable talaga yung mga shit Background niya. check muna. Kumbaga. Sobrang fuck up Tuloy- ng team na yun. Ano no? Sobrang fuck up ng team na ganun. Pag, Kunyari, may members siyang tapos fuck up yung leader. kahit nga yung mga leader ng bansang to, ang daming unstable na leaders eh. Okay, fuck up nga yung Oh, bansa. kaya totoo yun. Pero tingin ko tumatalino na yung generation per generation. Sinabi nga nila, Pagdating sa tumataas ang pagpili ng bullshit leaders? meter. Pagdating sa pagpili ng leaders, Pagdating sa pagdetect ng bullshit. talaga ba? Pagdating sa pagdetect ng bullshit, sobrang bilis na lalo daw ng young ones ngayon. Parang alam na nila, mas mabilis sila makabasa kumbaga pag nagto-talk shit to. So, sana looking forward to a brighter future. Ako feeling ko nga mag-uulit-ulit lang eh. Sabi Tatalino, naman bobobo, tatalino, Oo, bobobo. tama. Parang ulit-ulit lang siya ba? So masasaksihan natin Lalo yung na tol, pareho. putang ina, minsan makakausap ko ng mga bata, hindi nila alam yung matitinding nangyari sa history dati. Parang natatakot nga ako eh. Parang kuwari, may mga kilalang, may mga kausap ako, hindi nila alam yung history nung kay Hitler. Parang, tangina. Kasi di ba, ang point nga ng history, parang hindi mo na ulitin yung mali nung dati, di ba? Yeah. Hindi alam ng mga ibang bata. Kaya nga nauulit pala. O kaya parang Kulang sila sa research. So pwedeng maulit? Parang Oo, ganun. Yun nga. Ganun talaga. Alam mo, di tinuro yung mga ganun. Yung history doon. O kaya absent siya nun. Nag-cutting. Oy, malay mo naman absent yung bata. Ikaw naman. Gago, nagpapalitan nga ng history minsan eh. Like iba yung ituturo nilang history. Burahan ng history. Ginagawa yun. Sa lahat ng bansa ata. Inuwi ko lang sa lahat ng Binabago bansa. nila. Pero hindi bago yun. No? Iba yung ituturo nila sa mga Oo. bata. Pero hindi ko na problema yun, no? Bakit ba kasi ganun? Hindi ko na problema yun. Rapper lang ako eh. Oh, anong question pa dyan, Goy? Anong question pa dyan? Ano ba? Ano ba dito? Ikaw, Frank, wala ka ba? Paano yung tunay na tikas? Kailangan ba mapera ka o attitude to? Attitude. Yeah. Attitude. Hindi pera. Kasi 100%. ang dami. Yeah. Ito talaga, nung nagkaroon ako ng pera, nakilala ko tong ibang may mga pera. Doon ko na-discover, to, Hindi sila matikas. pera lang ang meron pala to. Totoo. No? Madami. Walang katikas-tikas. Majority. Pag uwi mo sa bahay, wala kang katikas-tikas. I-explain mo nga muna, Koy. I-define mo muna ang word na tikas. Kasi baka Sobrang well defined tikas sa na. kanila. Ano ba ang matikas na lalaki para sa'yo? Para sa akin, ang matikas na lalaki is close na siya sa pagiging parang complete package. Yun ang matikas para sa akin. Parang naayos niya lahat ng shit niya sa buhay, lahat ng angulo niya. Inaayos niya ba? Tinry niyang ayusin. Hindi yung may isa lang siyang magaling. Di ba? Parang kunyari, iba, siga. Pero yun lang. Yeah. Wala siyang talino, wala siyang pera, di siya marunong sa babae, di siya marunong, lagay mo sa sosyalan, hindi maka-function. Diba? Iniisip ng mga tao ang tikas about sa pagsisiga eh. Pero hindi Totoo nga, hindi. Ang dami kong kilalang siga na, walang tikas to Pero siga ka, nakakatakot ka. No? Alam kong pumapatay ka, pero pwedeng wala kang tikas. Di ba? So yun ang para sa akin, mas malapit ka sa complete package. Yun ang matikas para sa akin. Kumbaga, okay yung talino mo, okay yung dibdib mo, okay yung physical appearance mo din, forma mo okay, magaling ka din sa babae. Importante pa yung para sa akin yung marunong ka sa babae. Kasi alam mo tol, kaya importante para sa akin yung marunong ka sa babae. Pag magaling ka talaga sa babae tol, matik yan magaling ka na rin sa ibang Department. Oo. Most likely. Ay, yung matututunan dun eh. Marunong ka, kumbaga, pati relationship mo sa ibang mga lalaki, sa mga kasosyo mo, ka-businessman mo, alam mo yun. Di ba? Kaya importante sa akin yun ang matuto about sa babae. Madami ka talaga matututunan. Discipline pa lang eh. Totoo. Hindi ka makaka-handle ng isang, parang yan, kaya mayroon akong 3 babae. Hindi ko magagawa to kung mahina ang discipline ko eh. Imposible.
Di ba? Hindi susunod sa akin yung mga yan. Kung yung sarili ko nga, hindi ko mapasunod. Hindi ko ma-lead yung sarili ko eh. Di ba? So yun. Para sa akin ng matikas, ganun. Complete package halos. Nakaya pati combat skills, ganun. Yun nga pa nga ang kailangan kong, di ba? Kailangan tayo mag-enroll ng boxing. Kayo, dalawang nag-boxing na kayo, di ba? Si Dudong, pag sumuhin ko to. Jiu-jitsu na lang, Koy. Hanap ako ng sumo school. Koy, dito. gusto ko jiu-jitsu. Jiu-jitsu, ba lang yan. Ay, Jeet Kondo. So yun ang, ano bang tanong? Yun lang. Kung kailangan ba mapera ka or attitude ng tita. Wala, tol. So attitude Tangina. siya. Hindi ko lang sabihin kung sino. Meron akong kilalang gano'n na mapera siya. Pinag-usapan natin isang beses, mapera Okay. siya. Sinasabi mo, Koy, tinan mo yung lifestyle nito, pa ibang bansa siya. Oo, Pero tama. tinitingnan ko, walang Walang katigas-tigas. katigas-tigas. Totoo. Dami niyang pera talaga tol ha. Marami Totoo, siyang pera. totoo. Kaya niyang tumalon ng iba't ibang bansa. Pero kung titingnan mo, ayaw siyang maging ng mga ibang lalaki. Ayaw siyang idolin ng ibang lalaki. Yung mga walang babaeng nababaliw sa kanya. Walang katikas-tikas talaga. Pag nakita Una, mo, walang respect. Yung walang palang, respect yung mga tao. Pag walang respect sa'yo, paano ka matatawag na matikas? Wala. Hindi ka matatakot sa kanya eh. Oo. Pag titignan mo siya, kaya kong gulpin to, kaya kong ganunin to. Marami siyang pera. Lahat, Yeah, tol. Yun yeah. lang talaga ang meron siya. Character din, wala. Parang hindi pag tinignan mo, Hindi parang maayos hindi yung magaan, hindi niya kayang kumuha ng loob ng ganun-ganun lang. Mahina yung appeal niya, yung Hindi mo charisma. siya gugustuhin. Yung charisma niya, tol. Mahina yung charisma niya. Forma niya, whack. 'Di ba? Wak. Forma mo, wak. Oh. Be a bitch, wak. Yung hawi ng buhok niya, whack. Sagutin ko yun, Koy. Ano? Pinakamadaming example, madaming Pinoy na madaming pera, pero kung papansinin nyo, under sila sa asawa nila. Ayun. Yun, sagot yun. Isa pa yun. Pero sa mata nila, akala kasi nila cute yun eh. Na maging under ka sa asawa mo eh. Akala kasi talaga nila cute yun. Kasi ang ginagawa ng ibang mga babae, gaganon yung ibang babae, di ba? Parang mapupuriin ka pa nga sa social media eh. Pag nagpakita ka ng ka-underan mo eh. Pero ang alam mo, may paniniwala talaga ako, tol. Ako, hindi lang alam ng mga tao, napaka-godly kong tao. Hindi ako religious na tao. Pero godly ako. Ako may paniniwala talaga ako na pag naging under ka sa babae, naiinis si God sa'yo yun. Parang paparusahan ka niya eh. Kaya pag titinan mo lahat ng under talaga, ang gulo ng mga shit nila talaga. Magulo, di ba? Meron silang something na pwedeng mapera sila. Yeah. Pero may something na magulo dun sa kung anumang nila sa buhay nila. Di ba? Kasi alam mo bakit, ang explanation nun, kung bakit naiinis si God pag under ka. Kaya nga naiinis si God kay Adan eh. Di ba? Kaya naiinis si God kay Adan. Kasi ang una niya sinabi talaga, ba't ka nakinig sa asawa mo? Hindi naman niya sinabi, ba't mo kinain yung prutas? Never niya sinabi, ang unang sinabi, ba't ka nakinig sa asawa mo? Diba? Kumbaga, yun. Kaya, Ito, ikwento mo rin, Koy, di ba? Di ba, ang usapan, hindi nga maganda na under ka sa asawa mo. Susunod ka kasi nasusunod sa kanya. Kasi may theory nga si Koy na sinasabi rin na mas gustong bulungan ng demonyo ang mga babae. okay. Yeah. So kung susunod ka ng susunod sa ideals nila, minsan inaatake sila nung bulong eh. Diba? Medyo malalim yan. Ewan ko lang kung ma-explain natin dito yan. Pero Pero explain ko ba? konti. Medyo malalim yun eh. Okay. Stretching ka muna. Kailangan ng stretching nito, mga gandang explanation. Pang finale yan. Okay. Ako talaga, naniniwala ako, since godly ako na tao, naniniwala talaga ako na ang paboritong bulungan ng demonyo ay ang babae. Kaya nga ang unang binulungan nung ahas dun sa story yun si Eva eh. Kasi ang anak talaga ni God yun, ang unang niyang ginawa si Adan, di ba? Yun talaga siya yung son of God. Okay. Kaya ngayon, kumbaga, alam kasi ng demonyo na ang kahinaan nating mga lalaki ay babae. Yes. So kung gusto niya tayong atakiin, hindi niya tayo ma-atake ng basta-basta lang. Anak tayo ni God eh. Mas matibay tayo eh. Doon siya sa Diba? weak point, Oo, syempre. doon siya ngayon. Ano bang Sa kryptonite. sa kryptonite. Ano bang kryptonite ng lalaking to? Yung babae. So ngayon, una niyang bubulungan ngayon yung babae. Diba? Kaya nga minsan sinasabi ko sa mga babae na huwag kang maniniwala sa mga bulong-bulong ng demonyo sa'yo. Lahat ng mga naiisip mong negative na yan, hindi naman totoo. Bulong yan ng demonyo sa'yo. Minsan kasi ang babae may ganyan eh, may iisip silang ganyan. Hindi naman talaga totoo, tol. Doon ka naniniwala o gagi, bulong ng demonyo yan. Yan yung sinasabi sa'yo. Kunyari, hindi ka love ng daddy mo. Diba? O tinan mo yung daddy mo.
Oh, iba yung pinapansin Tangina ng mo, daddy. nahahalin tulad din ako. Di ba? Iba yung pinapansin ng daddy mo, hindi ka paborito ng daddy mo. Bubulungan nilang ganun. Para sa akin, yung mga bulong ng demonyo eh. Kasi bakit? Gusto ng demonyo, Breakdown kayo. oo, maghiwalay kami. Gusto rin ng demonyo na hindi ako maging successful. Kasi ang lalaki na merong maayos talagang babae na talagang nakasupport yung babae niya sa kanya and everything, mas madaling magiging successful yung lalaking yun. Totoo. Diba? So ngayon, kung wala yung lalaking yun, ng ganung klaseng babae, mas medyo mahihirapan siyang umangat ngayon. Tama. Diba? Kung ngayon, kung gagawin ng demonyo na sakit sa ulo tong babaeng to, Babagsak siya. babagsak to si lalaki. Kaya nga babagsak yung babae ang empire. pinapadala sa mga empire para sirain yung empire, di ba? Exactly. Padala Gusto mong manira sa ng pelikula. empire? Padala ka Oh, nito. kahit sa pelikula, di ba? Oo, padala ka ng babae. Pag may babae na dumating sa Magulo story, na. nagkagulo-gulo, di ba? Magulo na. Kung iisipin mo, tayo na kung hindi sumulpot sa story to, okay lang to mga. Totoo. Exactly. Madalas Okay nga na yung ganun eh. lalaki. Usually nga, pinag-aawayan, babae. Oh. Diba? Babae ang ganun. punot dulo pag tinrace mo madalas. Kaya para sa akin yun, paboritong bulungan ng demonyo ang babae. Kasi, ewan ko kung bakit. Pero, basta Kaya ganun huwag kang siguro. magpapa-under. Yun yung Ako para sa akin. bottom eh. Huwag kang magpapa-under. Alam mo, sa tol, kaya kanya. minsan, sinasabi ko sa mga babae ko na, Discipline sinasabi ko na, wag kang magpabulong. Protektahan mo ko. Yung pagiging good vibes mo, pagiging masayahin mo, good energy, yun ang pamprotekta mo talaga sa So, akin. yun nga daw ang function ng babae, yung good heart nila, sila ang parang protect, yung energy nila yung nakaka-protect ngayon dun sa lalaki nila kapag in good faith sila, parang good yung energy na pinoprovide nila. Sila yun yung magbabalot sa'yo ng parang Kasi protective una energy. yun nga ang silbi nyo para sa akin eh. Kayo ang paghuhugutan ko ng good vibes kasi yung mundo naming mga lalaki, gera Galing talaga. kaming digmaan, Galing nagko-conquer kaming kami. digmaan eh, di ba? We conquer. Talaga, conquer naman talaga We ang kill lalaki. and conquer. Kumbaga sa mundong ngayon, hindi naman kill na laging Yeah, hindi literal literal na kill. patay pero na tao, nakikipagpatayan kami sa negosyo. Kumbaga, Exactly. Perek, negosyo tayong lahat, papatayin ko yung negosyo mo. Exactly. Diba? Conquer tayo dito. Yup. Parang yung mga ibang rappers, You kill or you get killed, itaob ko eh. yung ibang rappers. Oo, Yun naman totoo. talaga ang nature ng lalaki. So magulo na yung nature ng lalaki. Yun So din pag, talaga ang negosyo. Oo. ganun din ang negosyo So, talaga, di ba? businessman Patayan yan. talaga, Any di ba? businessman yan. Tatry mo, yung ibang brand, kailangan mong patayin. Ganun naman talaga eh. Yeah. So, Or pag- papatayin ka nila. so pag uwi mo ng bahay, yun pa yun, isa pa yun, gusto kang patayin ng mga kalaban Okay, mo. ayaw mo naman sila patayin Isipin mo talaga. gano'ng eh. ka-stressful yun. Yung negosyo mo, gustong pabagsakin ng iba. Oo. Kahit itong rap game lang naman Totoo na to, yan. yung ibang rappers, ang mission nila pabagsakin ako kasi syempre sila aangat eh. Yep. Yeah. Diba? So, ganun yung mundo namin. So, pag uuwi kami sa bahay, sa babae namin, ang hanap namin dito, good energy na. Kumbaga, peace na. Diba? Ganun. Ayaw na namin ng isa pang magdidikta sa amin. Alangan nung uwi kami. Ayaw mo gera pa ulit. ng gera ulit. Oo, Yun. isa pang Gigera gera na naman ako dito. Oo. Yeah. Diba? So, yun. Pag yung babae hindi maayos, yung mahirapan si lalaki yung gumalaw talaga. Yun ang para sa akin. Paboritong bulungan ng demonyo. Ang Ayun, tanong ko eh. babae. Diba? So, wag kang, para sa akin, Magpapa-under din. wag kang magiging under kasi, explain ko rin kung bakit naiinis si God nun Kasi sa tingin niya, anak ka niya. So, isipin mo, anak ka talaga ni God. Kung si Jesus Christ, makita mo under, anong isipin mo? Tama. Oo. Under? Jesus? Under? Pinapauwi. Si Jesus, pinauwi ng asawa niya. Ano isipin mo, di ba? Tama na Hindi mo na idol si Jesus na. Isipin mo, tol. Hindi mo na siya idol nun. Isipin mo, nasa Last Supper sila. Bilang sabihin Jesus. Meeting sila. Sabi Oo. after Tumawag, Last Supper. tumawag. Uwi na ako, Peter. Kasi Nagpadala yung na asawa ng ko. messenger eh. Oo, papel pa na messenger, no? Yung bata, may dalang ano. Uwi ka na daw. Uwi ka na. Anong oras na? Ay, uwi na ako ha. Pinauwi na ako. Di ba? Oo, tol. Anak ka nga ni God eh. Hindi ka pwedeng maging under. Anak ka nga ni God eh. Ikaw nga yung pinanganak para mag-lead eh. Oo. Mag-lead sa inyo, Yes. nung family mo, Mahirapan nung mag-lead babae. yung nung... iba. Actually, yun yung sa mga maliliit na Ano, laki ka? Mahirapan mag-digest yung iba na ito. Ayos lang yun. Okay lang yan. Tol, Pero yung, di yung para sa sinabi lahat. mo nga na pinanganak ka para mag-lead, yun yung sa mga maliliit na lead yun. Babae mo, pamilya mo. Yeah. Lahat. Pero Oo. pag sa mas malaking scale, yung mag-lead ka ng community, Yes, di bansa. ba? Mag-lead ka ng bansa. Big Yun ang business purpose mo or talaga nun. something. Yun ang Oo. anak ni God. Yeah. Yun ang galawan ng anak ni God talaga. Di ba? Kaya every time na umaasta ka, hindi anak ni God, nababad trip si God sa'yo, hindi ka niya binibless. Para sa akin, may mga paborito talaga si God. Yun yung mga sumusunod-sunod sa kanya. Tama. Diba? Yun yung umaastang anak ni God. Alam mo yun? Parang sa maliliit pa lang na let's say kunyari, lalabas ka ng bahay na malinis ka lagi.
Yun ang anak ni God. Alam ka naman madumi yung anak ni God. Di ba? Alam nga naman nakasando lang yung anak ni God tapos pula na shorts na Chicago Bulls. Hindi naman ganun. Di ba? Imposible, di ba? So yun, maiinis si God sa'yo every time na umaasta kang hindi anak ni God. So asta ka talaga ang anak ni God. Forma, tikas, pananalita mo, class mo, sipag mo. Isa pa yun, tol. Tol, kung babasahin nyo talaga yung Book of Proverbs, laging sinasabi doon na yung mga tamad, ayaw ni G.O.D. yung mga tamad talaga, tol. Ayaw talaga. Puro sipag-sipag talaga. Kaya nga sa tingin ko yung sino. Kaya walang nangyayari sa tamad eh. Pinaparusahan. Pinaparusahan. Nahihirapan Kaya yung mga sila. nagsisipag talaga, yun ang medyo natutuwa si God dun. Pero siguro nga sa tingin niya, hindi pa enough yan. Oo nga, masipag ka. Pero ayusin mo naman yung sarili mo. Kasi iba niya sobrang sipag. Pero Kurang na. hinahayaan nila katawan nila. Looks hindi nila inaayos. Di ba? Mapera ka pero hindi ka pa rin astang anak ni Hindi. God. Parang ang gusto sa tingin ko, ang anak ni God, complete package. Anak ka nga ni God eh. So complete package ka, di ba? Tama. Binigay na nga niya lahat Matikas. dyan eh. Kukunin mo na lang. Oo, matikas, good looking, maporma, mabango. Di ba? Magaling magsalita, angas. Di ba? Lahat ng galawan mo, maangas, ganyan. Alahas, magandang kotse. Yung anak ni God, pag tinignan mo, anak ni God. Kalbo. Bakit? Nang pinanganak kayo, kalbo din kayo. Sabi ni Kika, kaya yun daw pagkalbo, sabi. Alam mo yung Kika, yun ang default na itsura, no? Oo, yan ang default na itsura, kalbo. Sige nga pa. Sige Kaya nga. nyo bang maging gwapo Yung ng mga kalbo kayo? nakakasar ng kalbo, magpakalbo nga kayo. Sige, nga. Sa Tapos tingnan natin kung sino mas ano. Sino mas gopings pa rin? Tingnan din natin. Kasi di ba? default yun eh. Parang bata ulit na binalik ka sa bata eh, di ba? Sige, tanggalin mo yung buhok mo kung kaya mo pa magsuwag niyan sa ganyang ano. Bet nung pinanganak ka, naka-braids ka? Hindi naman di ba? Nag-ano siya. Nasar mo pa yung braids ko. Okay na. Sabi ni Okay Kuya na. Toy nga, dapat naka-braids Ang haba ako ng lagi. podcast natin ngayon. Dati akong kalbo, alam ng mga lumang nanonood sa O akin. may skinhead ka ba? O may skinhead ka? Hindi, zero lang. Una lang, zero una. Ano yung itsura mo pag skinhead? Mukhang anak ng bulkan. Ano yung itsura mo pag skinhead kaya, no? Bagay kaya? Bagay ko. Parang bagay Pharrell naman. Williams. Ha? Pharrell Williams ako pag kalbo, pre. Pharrell Williams ako pag kalbo. Si Frank. Ito ang masusubukan natin. G, labas mo yung razor niya. Magka-testingan tayo dito. Nagkalbo na ako dati. Gago, dadami views natin nito. Kalbuhin natin si Live, Frank dito. Ha? Nagkalbo na ako dati. Skinhead. Semical. Hindi counted yun. Skinhead, parang bata talaga. Hoy, nagkalbo na siya. Semical. Konyo talaga itong puta. Tama na to. Skin Joints Parang Mafia.